Ang malalakas na kalampak sa pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na koridor ng isang marangyang kondominium sa Bonifacio Global City, BGC. Sa labas ng pinto ay nakatayo ang mahigit 20 tao, mula sa pinakamatanda hanggang sa mga bata, na pawang may bitbit na mabibigat na bagahe habang pinapawisan ng husto. Ang aking biyenan ay nakapamewang habang sumisigaw hanggang sa mapiyok ang kanyang boses. Ang asawa ko naman ay balisang paulit-ulit na tinatawagan ang aking numero. Walang laman ang refrigerator. Nakatrangka ang pinto, at walang kahit isang marangyang handaan ang naghihintay sa kanila tulad ng kanilang inaasahan. Ang pakiramdam ng kabiguan at kahihiyan ay nagsimulang kumain sa kanilang kapalaluan. Maligayang pagdating sa kwentong buhay. Ngayong araw, tunghayan natin ang isang kapanapanabik na kwento ng pamilya, ang madidilim na bahagi ng isang nakamamatay na kasal, at kung paano bumangon ang isang matatah na babae upang bawiin ang kanyang dignidad. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Iwanan ang inyong mga komento, at mag-subscribe sa aming channel upang patuloy na sumuporta. Ang panahon sa Metro Manila bago sumapit ang mahabang bakasyon ay napakainit at nakakapigan ng lakas. Ang singaw ng init ay tila lumalagos sa makakapal na salamin ng matayok na gusaling ng opisina sa gitna ng siyudad. Ang digital na orasan sa malamig na abong pader ay pumatak na sa eksaktong alas 8 ng gabi. Habang ang mga tao sa labas ay nakmamadaling nakikipagbuno sa trapiko upang makauwi at makasama ang kanilang pamilya. Ako naman ay nananatiling nakaupo sa aking lamesa. Ang asul na liwanag mula sa computer screen ay nakatama sa aking muha na bakas ang labis na pagod. Sumasakit ang aking likot na tila may libu-libong tonelada ang bato na nakadagan dito. Ang aking nga mata ay tuyo at mahapdi dahil sa walang humpay na pagtatrabaho sa loop ng 14 na oras ng walang pahinga. Ako si Maya, 32 taong gulang, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang Communications Director para sa isang sikat na multinational corporation. Ang aking trabaho ay humahawak ang malalaking kampanya na nakakahalaga ang 10-10 milyong piso, na nakpanday sa akin upang maging isang bakal na babay sa industriya. Kaya kong magpatakbo ng daan-daang tauhan at gumawa ng mga kritikal na desisyon na nagtatakda ng tagumpay ng isang malaking brand. Ngunit sa likod ng maningning, matatag, at kahangahangang anyo na iyon ay ang isang matinding pakiramdam ng kawalan ng pag-asa kapag ako ay umuwi sa aming bahay. Nagpapakapagod ako sa trabaho ng walang tigil dahil alam ko ang isang mapait na katotohanan. Ako lamang ang nag-iisang haligi ng pananalapi sa pamilyang ito, habang ang aking asawa ay walang ibang ginawa kundi umasa sa akin. Habang tinatapos ko ang huling bahagi ng aking quarterly strategic plan, biglang nangatalang aking smartphone sa lamesa. Sunod-sunod na tunog NG notification ang bumasag, sa katahimikan NG opisina na ilan na lamang ang natitirang empleyado. Hinilot ko ang aking sentido sa labis na pagod. Balak ko sanang balewalain muna ito upang matapos ang aking ginagawa, ngunit patuloy na kumikislap ang screen. Ang sunod-sunod na tunog ay tila nag-atas sa akin na buksan ito. Bumuntong hininga ako at kinuha ang telepono. Ang pangalan ng chat group na pamilya ni Harold ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang aking biyenan ay nagpadala ng isang mahabang voice message. Alam ang aking kutob na hindi ito isang simpleng pangungumusta ang isang ina sa kanyang manugang na nagtatrabaho hanggang gabi. Isinuot ko ang aking earphones at pinindot ang play. Ang matinis, mayabang, at mapakutos na boses ng aking biyenan na si Aling Remedios ay umalingaw-ngaw. Ipinahayag niya ng may pagmamalaki na bukas, sa unang araw ng mahabang bakasyon. Ang buong pamilya ng asawa ko mula sa probinsya ay magrerenta ng isang malaking coaster bus para magbakasyon sa Maynila. Isa-isa niyang binanggit ang mga sasama, mula kay Tito Renato na panganay, si Tito Jun na pangalawa, si Tita Baby, hanggang sa kulukulutong na mga pamangkin at pinsan kabuuang 22 tao. Sinabi niya na minsan lang sa isang taon makasama-sama ang pamilya kaya mananatili sila sa amin ng 3 araw at 2 gabi. Buong giting niyang ipinahayag na kinalkula na niya ang lahat. Kung magrerenta raw sila ng hotel ay napakamahal at walang espasyo para sa pamilya. Samantalang ang marangyang tsondo namin ay napakalawak, kumpleto sa kagamitan, at nasa gitna ng BGC, kaya doon na lamang sila tutuloy upang makatipid at maging masaya ang pamilya. Hindi doon nagtapos ang kanyang utos. Inutusan niya akong gumising ng maaga bukas upang pumunta sa palengke at mamili ng maihahanda para sa pamilya. Detalyado niyang ibinigay ang matagubilin, na tila ba ako ay isang personal na kusinero at katulong ng kanilang pamilya na walang bayad. Sinabi niya na mahina ang katawan ni Tito Renato kaya gusto nitong kumain ng seafood para lumakas. Kailangan ko raw bumili ng unang klase ng lobster at malalaking alimango para ice steam. Si Tito Jun naman ay mahilig uminom maghapon,
kaya kailangan kong maghanda ng 5 kahon ng imported na German beer at masasarap na pulutan. Para sa mga bata na umabot sa 10 ulo, kailangan kong mag-order ng Jollibee, mamahaling pizza, at punuin ang refrigerator ng may imported na prutas. Panghuli, hindi niya nakalimutang paalalahanan ako na linisin ang bahay hanggang sa kumislap ito, ilabas ang pinakamamahaling sapot ng kama at unan, at ilatag ang mga ito sa sahig ng living room para may mahigaan ang lahat. Tinapos niya ang mensahe sa pagsasabi na dahil mayaman naman kami, kailangan naming mag-asikaso ng naayon sa aming antas, hindi ko raw dapat pahiyaan ang kanyang asawa at ang kanyang anak sa harap ng buong kamag-anakan. Napatulala ako sa harap ng aking computer screen. Tapos na ang voice message ngunit ang mamapang abuso at walang hiyang salita ay patuloy na umuuga sa aking isipan. 22 tao, 3 araw at 2 gabi, lobster, alimango, at imported na beer. Ano ang tingin sa akin ng aking biyenan? Ano ang tingin niya sa kondominium na nagkakahalaga ng 18 milyong piso na binili ng aking nga magulang mula sa kanilang pinahirapan bago ako ikasal? Bahay ko ito, ang aking kanlungan pagkatapos ang bagyo ang buhay. Hindi isang libreng 5 bituing resort para sa kahit sinong may apelido ang asawa ko. Gumawa siya nga napakaraming hiling ngunit hindi man lang nagtanong kung sumasang-ayon ako, kung pagod ako, at higit sa lahat, kung saan manggagaling ang pera para tustusan ang napakamahal na handaan na iyon. Ang galit ay umakyat sa aking lalamunan. Ngunit ang higit na nakakapagpangiwi sa akin ay ang reaksyon ng aking asawang si Harold. Ang lalaking kasama ko sa higaan, na siyang dapat magtanggol at umunawa sa akin, ay nagpakita ang kanyang tunay na kulay bilang isang taong uhaw sa karangalan. Ilang segundo matapos ipadala ang aking biyenan ang voice message, agad na sumagot si Harold sa group chat. Ang kanyang masalita sa screen ay tila masaksak sa aking puso pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ibinigay ko para sa kasal na ito. Sumagot si Harold ng may labis na pagmamayabang. Sinabi niya sa kanyang ina at mga kamag-anak na huwag mag-alala. Ang bahay daw niya ay napakalawak at kayang maglaman kahit 30 tao, kaya walang problema ang 22. Siniguro niya na maasikaso sila ng husto, makakain ng marangya, at makakapagpahinga ng komportable. At pagkatapos, kaswal niyang isinulat ang pamatay na pangungusap, ang asawa ko na ang bahala sa pamamalengke at pagluluto. Malaki ang kita ang asawa ko kaya maliit na bagay lang ang lobster at alimango. Huwag na kayong mag-alala. Nangatal ang aking kamay na humahawak sa telepono. Ang lamig ay gumapang sa aking likuran na nagpadama sa aking ng labis na panghihina. Ang asawa ko na ang bahala. Maliit na bagay lang ang pera. Napakapayapa at napakabukas palat pakinggan ng mga salita ni Harold, ngunit ang kabutihang loop na iyon ay binuo sa pamamagitan ng pagpiga sa aking lakas at paramula nang kami ay ikasal. Hindi pa nakakapag-abot si Harold sa akin kahit isang 5 para sa magastusin sa bahay. Ang kanyang buwanang sweldo ay hindi man lang umabot sa 35,000 piso, na sapat lamang para sa kanyang pagpunta sa mamamahaling coffee shop, pagpapaganda ang kanyang motorsiklo, at pakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigang walang ginagawa. Ang lahat ang gastusin sa bahay, mula sa kuryente na umabot sa libu-libong piso dahil sa kanyang bisyong buksan ang aircon maghapon, hanggang sa mamahaling monthly dues ang tsondo, ay ako lahat ang nagbabayad. Ngunit sa harap ng kanyang pamilya sa probinsya, lagi niyang isinusuot ang maskara ng isang matagumpay na negosyante. Buong giting niyang ipinagsasabi na ang marangyang tsondo na ito ay binili niya mula sa sarili niyang bulsa para sa kanyang asawa. Ipinamimigay niya ang aking pribadong espasyo upang maging tambayan ng kanyang nga matatakaw at maingay na kamag-anak. Maraming beses na akong nagtiis alang-alang sa kanyang reputasyon. Tumayo akong ilang oras sa masikip na kusina upang magluto ng mararaming pagkain. Nagpuyat ako hanggang 2:00 ng madaling araw para lamang mahugas ng plato at maglinis ng madumi na iniwan ng maanak ng kanyang kapatid sa aking mamahaling sofa. Sa tuwing makrereklamo ako sa pakot, laking nalilisik ang mga mata ni Harold at pinatatahimik ako. Ginagamit niya ang tungkulin ng isang manugang upang gapusin ako, pinagbabawalan akong pahiyaan siya sa harap ng pamilya. At dahil sa bulak na paniniwala na ang aking pasensya ay makakapagago sa kanya, paulit-ulit kong pinili ang yumuko at sumunod. Ngunit ngayon, sa mismong sandaling ito, habang nakatitik sa mga walang hiyang mensahe ang mag-inang ito, ang aking pasensya ay umabot na sa hangganan. Ang baso ay napuno na at tuluyang nabasag ang kristal ng aking pagtitiis na iningatan ko sa loob ng maraming taon. Hindi nila ako tinuring bilang tao. Tinuring nila ako bilang isang makinang gumagawa ang pera at isang katulong na walang bayad na nakatali sa isang piraso ang papel ang kasal. Nagsapwatan silang lahat upang ubusin ang aking lakas, pera, at dignidad para lamang sa kanilang pekeng karangalan. Idilat ko ang aking mga mata.
at ang aking malamig na titik ay nakatutok sa kawalan. Ang galit sa aking puso ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Hindi ako iyak, at hindi ko rin tatawagan si Harold para makipag-away o magmakaawa na kaawaan ang aking pagod. Ang pakikipagtalo sa isang taong walang puso at mangmang ay magpapababa lamang ng aking halaga. Inayos ko ang aking magagamit sa lamesa, inilagay ang aking laptop sa bag ng may determinasyon. Naglakad ako sa tahimik na koridor ng opisina. Ang tunog ng aking high heels sa sahig ay tila ba tunog ng talim na handang pumutol sa nakamamatay na kasal na ito. Pagkarating ko sa bahay, binuksan ko ang pinto. Ang aking tsondo ay malinis pa rin at may amoy ng eucalyptus essential oil. Si Harold ay nakahiga sa sofa habang naglalaro ng video games. Nang makita niyang gabi na ako nakauwi, wala man lang siyang pakialam kung kumain na ako o kung pagod ako. Sa halip, tinaasan lamang niya akong ngingkilay at nagreklamo na nagugutom na siya at tinanong kung bakit wala pang hapunan. Hindi ko siya sinagot, at hindi rin ako pumunta sa kusina tulad niya dati. Dumiretso ako sa aming master bedroom, binuksan ang maliit na vault na nakatago sa likod niya painting sa pader. Inilabas ko ang lahat ng mahahalagang dokumento ng aking buhay. Ang condominium certificate of title, CCT na nakapangalan lamang sa akin, na nagpapatunay na ito ay aking premarital asset na 100% na ibinigay ng aking mga magulang. Ang aking mga passbook na naglalaman ng milyong pisong ipon. At ang aking maalahas, inilagay ko ang lahat ng ito sa aking bag. Mabilis ang aking mga kamay, walang kahit anong kaba o pag-alinlangan. Sa aking isip, nakabuo na ako ng isang perpektong plano. Gusto nila ng isang masayang handaan. Gusto nilang asikasuhin sila na tila mga hari at reyna. Ibibigay ko ang kanilang gusto. Ang kanilang plano ay matutuloy, ngunit sa sandaling pumasok sila sa pintong ito, walang kahit isang lobster ang maghihintay sa kanila, at higit sa lahat, walang maya na magsisilbi sa kanila. Simula sa sandaling ito, tatapusin ko na ang aking pananahimik. Hahayaan ko silang makaranas ng mapait na katotohanan upang malaman nila kung paano gumuho ang kanilang mundo kapag ang kanilang money machine ay tuluyang knock-on-plug. Hinaplos ko ang kulay pink na pabalat na titulo ng condominium, CCT. Ang tekstura ng papel ay nakpabalik sa akin sa maalala ang nakaraan. Ang marangyang tsondo na ito na matatakpuan sa pinakamagandang bahagi ng BGC ay nakakahalaga ang halos 18 milyong piso noong binili ko ito. Ang malaking halagang iyon ay bunga ng panghabambuhay na pag-ipon at pagtitipid ng aking mamagulang na nagbenta ng 2 malalaking lupain ng gulay sa aming probinsya sa Baguio City. Ang aking ama, isang simpleng magsasaka na ang buong buhay ay inilaan sa lupa, ay nanginginig na iniabot sa akin ang titulo na nakapangalan lamang sa akin nung aking 27 na kaarawan. Luhaan niyang sinabi sa akin, "Anak, ang buhay ng babae ay parang pataeng ulan, hindi natin alam kung saan tayo babagsak. Ang pagkakaruin ng mabuting asawa ay minsan ay swertehan lamang. Hindi ka namin mapoprotektahan habang buhay ngayong ina, kaya ang bahay na ito ang magiging pinakamalakas mong kalasak." Hiniling ng aking ama na iproseso ito bilang isang premarital gift na 100% sa akin, at walang ibang lalaki ang pwedeng makialam dito. Gusto niya na kung sakaling makaroon ng bagyo sa hinaharap, mayroon akong ligtas na kanlungan na may taas noong dignidad na walang sinuman ang pwedeng magpalayas sa akin. Ngunit ang pag-iingat at labis na pagmamahal na iyon ng aking nga magulang ay hindi sinasadyang naging kasangkapan para sa kawalang hiyaan ni Harold at ng kanyang pamilya. Noong makasama kaming tumingin ng matutuluyan bago ikasal, nagpanggap si Harold bilang isang mabuting lalaki, na tila ba napakaunawain sa lahat ng bagay. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay, may luha sa kanyang mata, at nangako ng mararaming bagay. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa material na bagay, at ang ari-arian ng asawa ay mananatiling sa asawa lamang. Ang kailangan niya lang daw ay isang mapayapang tahanan. Nangako pa nga siya na magpapakapagod siya sa trabaho upang makabili ng mas malaking bahay balang araw at ibalik ang tsondo na ito sa aking na magulang para sa kanilang pagtanda. Ang matatamis na salita ng isang taong uhaw sa karangalan ay nagtagumpay na bulagin ang isang babaeng umiibig na tulad ko. Naniwala ako na nakatagpo na ako ng isang matatak na kanlungan para sa aking buhay. Ngunit ang katotohanan ay nabunyak isang linggo lamang matapos ang aming kasal. Nang mailipat na namin ang aming magamit sa bagong tsondo, agad na nagbago ang ugali ni Harold. Kumuha siya ang daan-daan larawan mula sa marangyang sala, modernong kusina, hanggang sa magandang tanawin ng siyudad sa gabi. Pagkatapos, ipinost niya ang lahat ng ito sa social media na may kasamang mayayamang kapsyon. Ito ang bunga ng aking walang humpay na pagtatrabaho, isang regalo para sa aking reyna.
Sadyang itinago niya ang katotohanan na wala siyang iniambag kahit isang piso sa malaking ari-ariang ito. Sa probinsya naman, ang kanyang mga kamag-anak ay nagunahan sa pag-iwan ng komento na pumupuri sa kanya bilang isang matagumpay na binata. At dahil sa kanilang kolektibong ilusyon, itinuring ng buong pamilya ng aking asawa na ang 18, milyong pisong tsondo na ito ay pagmamay-ari ng kanilang anak. Hayagan nilang binalewala ang hirap ng aking mamagulang at ginawang libreng tuluyan at pampublikong motel ang aking tahanan para sa kahit sinong may kamag-anak sa kanila. Ang aking halit at paktitis ay nagsimulang tumubo sa madidilim na araw na iyon. Hindi ko kailanman malilimutan ang 3 buwan na pananatiling aking biyenan sa aming bahay sa ngalan ng pag-alaga at pagtuturo sa bagong manugang. Ang 3 buwan na iyon ay isang impyerno na nagpahirap sa aking katawan at isipan. Ang aking biyenan ay ang ehemplong pagiging konserbatibo, matakaw, at mapaniil. Sa unang araw pa lamang niya sa bahay, nagdala siya ng maraming plastik na naglalaman ng bagoong alamang, bagoong isda, tuyo, at magulay na lantang-lantana. Binalewala niya ang aking mapakiusap, at isiniksik ang lahat ng mababahong pagkaing iyon sa aking mamahaling imported na refrigerator na ginagamit ko para sa ma-imported na karne at sariwang prutas. Pagkalipas ng isang gabi, ang buong kusina at sala ay nangamoy na hindi na matanggal-tanggal. Inisip niya na siya ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Ang aming kwarto ni Harold ay pinapasukan niya nang hindi man lang kumatok. May maumagangan, katapusan ng linggo. Pagkatapos kong magpuyat sa opisina para sa proyekto, gusto ko sanang matulog ng mas matagal para makabawi ng lakas. Ngunit sa eksaktong alas 5 ang umaga, kakalampagin na niya ang aming pinto na parang naniningil ang utang. Sumisigaw siya sa koridor. Nagpapakalat ng masermon na ang manugang daw ng iba ay gising na bago pa tumilaok ang manok para maglinis at magsaing. Samantalang ang manugang sa bahay na ito ay natutulog pa na parang patay na baboy habang naghihintay na pagsilbihan ng biyenan. Bumangon ako na may maitim na bilog sa ilalim ng aking mamata, pumasok sa kusina upang magluto ang almusal ayon sa kanyang gusto. Ngunit kahit ano pa ang aking ihanda, lagi siyang may nakikitang mali, sinasabing matabang ito, o kaya naman ay nag-aaksaya akong pera ng kanyang anak. Ang pinakasukdulan ng kanyang pang-abuso ay nung pakialaman niya ang aking vanity table. Ang aking mamamahaling skincare products at mamahaling lipstick na nakakahalaga ng libu-libong piso para sa aking mga kliyente ay tinipon niya at itinapon sa basurahan. Sinigawan niya ako sa mukha at sinabi na ang babaeng may asawa na ay hindi na kailangan maglagay ng kemikal sa mukha para lamang umakit ng ibang lalaki sa labas. Pinilit niya akong gamitin ang tawas at pinakuluang dahon ng bayabas na dinikdik niya para sa aking mukha. Sa labis na panghinayang sa mga itinapong gamit na nakakahalaga ng malaki, sumagot ako ng ilang salita upang ipaliwanag na bahagi ito ng aking profesional na imahe. Dahil doon, biglang naupo ang aking biyenan sa sahig, naglulupasay at sumisigaw sa buong bahay. Umiyak siya ng umiyak at isinigaw na ang manugang daw ay mayabang dahil may pera at hinahamak ang biyenang taga-probinsya. Sinabi niya na ako ay walang galang at bastos sa matatanda. Sa mga sandaling iyon, si Harold na siyang dapat maging patas, ay laging pumipiling ang pinakahunghang at pinakamalupit na paraan. Lumabas siya mula sa sala, hindi man lang pinakinggan ang aking panik, at agad akong hinila sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay punong galit, at ang kanyang mamata ay nanlilisik. Nanginginig ang kanyang boses habang inuutusan akong lumuhod at humingi ng tawad sa kanyang ina. Sinabi niya na ang kanyang ina ay nahirap sa probinsya sa buong buhay nito, at pagkarating sa lungsod ay sinaktan ko agad ang damdamin nito dahil sa aking pagiging mayabang. Ginamit niya ang masalitang respeto at pagmamahal sa magulang upang pilitin ako. Binalaan niya ako na kung hindi ko ayusin ang aking ugali at kung mag-empake ang kanyang ina pabalik sa probinsya, hindi na niya ako kakausapin kailanman. Sa harap ng pagsasapwatan ng maginang ito, ako ay naging mag-isa at lubos na mahina. Ang pader ng aking dignidad bilang isang direktor ay gumuho. Pinili kong tiisin ang lahat, nilunok ang aking maluha, at yumuko upang humingi ng tawad. Kahit wala akong ginawang masama, nagtiis ako dahil sa hangal na paniniwala na ang aking pagpapasensya ay magdadala ng kapayapaan sa pamilya, at magpapakita ng aking pagmamahal sa lalaking tinawag kong asawa. Ngunit ang aking pagpapakumbaba ay hindi nagdala ng kapayapaan. Ito ay naging pain na gumising sa kasakiman ng pamilya ni Harold. Dahil nakita nilang tahimik akong nagtitiis, mas lalo silang naging mapang-abuso. Pagkatapos ang aking biyenan, ang ate naman ni Harold at ang pamilya nito, ang nagturing sa aming tsondo, bilang kanilang personal na resort. Sa 3 taon ng aming kasal, dinala ng kanyang ate ang kanyang 2 maliit na anak na kasing edad ng mga bata sa kindergarten para magpasuri sa ospital sa Maynila.
Sa halip na magrenta ngang kuwarto o hotel malapit sa ospital, dumiretso sila sa aming bahay. Nanatili sila doon kalahating buwan nang walang balak umalis. Ang ate aking asawa na si Gina ay isang mababaw, madaldal, at mapunang babae ngunit tamat naman. Inisip niya na ang paglilinis at pagsisilbi sa kanila ay aking responsibilidad. Ang dalawa niyang anak ay walang kahit anong disiplina. Ginawa nilang parang digmaan ang aking marangyang tsondo. Isinuot nila ang kanilang mangga sapatos na punong ng putik at tumakbo sa buong bahay. Tinapakan ang aking woolen carpet na nakakahalaga ngang mahigit 70,000 piso. Umakyat sila sa aking mamahaling leather sofa. Kumuhang marker at iginuhit ito. Pagkatapos ay pinahiran ng tsake ang kung saan-saan. Nang makita ko ang pinsala at dahan-dahan silang binuhat pababa at pinagsabihan ng maayos, si Ate Gina na nakahiga sa sofa habang nagsa-cellphone ay lumingon sa akin ng may galit. Tinaasan niya akong kilay at nagsalita ngang mapapait na salita. Sinabi niya na ako raw ay madamot at kalkulatif sa mga bata, at ang mabata sa probinsya ay sanay sa kalayaan kaya hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sinabi pa niya na marami naman kaming pera kaya kung masiraman ang sofa at carpet, pwede naman kaming bumili ngang bago kahit 10 pa. Sabi pa niya, kung magdadamot daw ako sa mga pamangkin ng asawa ko, hindi ako makakaroon ng magandang kapalaran sa hinaharap. Ang subdulan ng pinsala at kawalan nga lang ay naganap isang hapon. Habang ako ay nasa loop ng aking kwarto para sa isang mahalagang online meeting kasama ang nga regional directors para sa isang malaking proyekto, biglang may narinig akong malakas na kalansing ng pakabasak mula sa sala, na sinundan ng iyak ng bata. Humingi akong paumanhin sa aking mga kausap, pinatay ang aking kamera, at agad na lumabas. Ang aking nakita ay halos magpatigil sa aking paghinga. Ang kristal na florera na may ukit na gawa sa kamay, isang mahalagang regalo sa kasal na ipinadala ng aking dating guro mula sa ibang bansa, ay nakalat at nadurog sa daan-daang piraso sa sahig. Ang dalawang bata ay nagahagis ng laruan at tumama ito sa florera. Samantalang si Ate Gina ay nakaupo lamang doon habang kumakain ng butong ng pakwan at nagpapakpak ng kanyang kamay. Nang makita niyang namumutla ako sa panghihinayang, hindi man lang siya humingi ng tawad kundi kaswal lamang na nagutos na kumuha ako ng tingting at maglinis agad dahil baka raw masugatan ang napaang kanyang nagintong anak. Ang galit ko ay sumabo. Sinabihan ko siya ng malakas na kailangan niyang turuan ang kanyang mga anak at igalang ang gamit ng iba. Sa mismong sandaling iyon, kabubukas pa lang ng pinto ni Harold na galing sa pakikipag-inuman, amoy alak, at nang makita niyang sinisigawan ko ang kanyang ate, hindi na niya inalam ang buong kwento at walang pakialam sa nabasak na florera ang kanyang asawa. Lumapit siya na parang isang galit na hayop. Tinulak ako ng malakas sa aking balikat na naging sanhi upang mauntok ang aking likod sa gilid ng kahoy na lamesa. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang itinuturo ang aking mukha at sinigawan ako na ako raw ay walang hiyang babae na nangahas na bastusin ang kanyang ate. Sinabi niya na isang pirasong basak na florera lang naman daw iyon ngunit pinalalaki ko ang gulo at tinatakot ko ang kanyang ate. Sumakit ang aking dibdib, hindi dahil sa pisikal na sakit ng pagkakauntok, kundi dahil sa kalupitan ng lalaking inalayan ko ng aking pagmamahal. Handa siyang gumamit ng dahas upang protektahan ang kanyang mga abusadong kamag-anak at tapakan ang aking damdamin. Tumayo ako ng tahimik. Kinagat ang aking labi hanggang sa dumugo upang hindi pumatak ang aking mga luha sa harap ng mataong ito. Tahimik kong kinuha ang walis at dahan-dahang nilinis ang bawat pirasong masak na kristal, na tila ba nililinis ko na rin ang madurok na bahagi ng aming kasal. Ang aking pananahimik pagkatapos ng mga pang-abusong iyon ay nagbigay daan sa isang malaking pagsasamantala sa pananalapi. Sa loob ng 5 taon, hindi ko na mabilang kung ilang beses pumunta ang pamilya niya sa aming bahay. Kada 2 o 3 linggo ay may dumarating na 5 hanggang 7 tao para magbakasyon sa Maynila. Ang lahat na gastusin sa pagkain, inumin, at transportasyon ay bumabagsak sa akin. Palaging nagpapakita si Harold na siya ay isang galanteng tao. Nag-order ng mamamahaling pagkain at imported na alak para sa kanyang mga kamag-anak, ngunit kapag oras na ng pagbabayad ng bill, bigla siyang magdadahilan na magbabanyo o kaya ay sasabihin sa akin na gamitin muna ang aking credit card dahil wala siyang cash. Ang bill sa kuryente ay tumaas mula sa 3,000 piso hanggang 15,000 piso kada buwan dahil sa bisyo ng kanyang pamilya na buksan ang aircon 24,7 habang nakabukas ang mabintana. Ang pamamalengke na nakakahalaga ng libu-libong piso kada buwan ay binabayaran ko mula sa aking puyat at pagod sa trabaho. Samantalang ang kanyang maliit na 35,000 pisong suweldo ay ipinapadala niya ng buo sa kanyang ina, pampaganda ng motor, at panunot ng basketball kasama ang nga kaibigan. Nabuhay siya bilang isang malaking parasitiko ngunit may lakas pang loop na mahari-harian sa bahay dahil
sa kanyang makalumang paniniwala na ang lalaki ang dapat masunod. Ngunit ang ilusyon ng pamilya ni Harold ay umabot sa pinakawalang hiya at nakakagulat na antas. Isang hapon ilang buwan na ang nakakaraan, nang umuwi ako ng mas maaga dahil masama ang aking pakiramdam. Hindi ko sinasadyang marinig ang tawag ni Harold sa kanyang ina sa balkonahe. Ang boses ng aking biyenan ay matinis na naririnig mula sa speakerphone. Inutusan niya si Harold na gumawa ngang paraan upang linlangin ako at kunin ang titulo ngang condominium, CCT. Gusto niyang ipasangla ni Harold ang dokumento sa bangko para makakuha ngang milyon-milyong piso na ipapadala sa probinsya para sa kanyang bunsong kapatid upang magtayo ngang negosyo ngang muebles. Ipinagsisigawan niya na kahit nakapangalan ito sa akin, dahil kasal na kami at ako ay manugang na nila, ang aking ari-arian ay automatikong pag-ari na rin ng kanilang pamilya. Sinabi pa niya na ang kanyang anak ay may karapatang magpasya sa lahat ng bagay. Hindi tumutol si Harold. Sumang-ayon pa nga siya at nangakong hahanap ng pagkakataon na makuha ang titulo sa akin nang hindi ko napapansin. Nakatayo sa likod ng pinto, narinig ko ang bawat salita na tila bakidlat na tumama sa aking isipan. Ang lamig ay gumapang sa aking katawan, na tuluyang sumira sa huling pag-asa ko para sa kasal na ito. Hindi lamang sila gustong tumira ng libre at ubusin ang aking lakas. May balak din silang nakawin ang aking huling kalasak na inilaan ng aking nga magulang mula sa kanilang dugo at pawis. Itinuring nila akong isang tanga at isang gilingan ng pera. Ang madilim na alaalang iyon ay natapos, at nagbalik ako sa kasalukuyan sa loob ng aking tahimik na kwarto. Tinitigan ko ang titulo sa aking kamay. Ang aking labi ay gumuhit ng isang malamig at mapaglarong ngiti. 5 taon na ang nakalipas. Naging perpekto ang aking pagganap bilang isang mabuting asawa at manugang. Napakagandang pagganap na naging dahilan upang makalimutan nila kung sino talaga ako. Nakalimutan nila na ako ay isang komunikasyong direktor. Isang taong sanay humawak ang malalaking krisis at magpabagsak ang makalaban sa negosyo. Ang aking pagtitiis ay hindi kahinaan. Ito ay ang katahimikan bago sumabog ang bulkan. Gusto nilang gawing tambayan ang aking bahay sa loob ng 3 araw ng bakasyon. Gusto nilang magpakapagod ako para paksilbihan ang 22 tiyan gamit ang aking sariling pera. Sige, sa pagkakataong ito, hindi ako makikipag-away, hindi ako iyak, at hindi ako magmamakaawa. Gagamitin ko ang kanilang sariling kayabangan at ilusyon upang mahukay ngang libingan para sa kanilang pekeng dignidad. Tapos na ang laro. Oras na upang tanggalin ang maskarangang kabaitan at isuot ang aking kalasak upang protektahan ang aking sarili. Ngayong gabi, ang pinakamalupit na ganti ay magsisimula na. At si Harold kasama ang kanyang buong pamilya ay makakaranas kung paano gumuho ang lupa sa ilalim ng kanilang mapaa. Naupo ako sa malambot na woolen carpet sa gitna ng aking kwarto. Ang dilaw na liwanag mula sa lamp ay tumama sa aking malamig na mukha na walang kahit isang patak ng luha. Noong araw, kung dinala ako sa ganitong sitwasyon kung saan ginigipit ako ng pamilya ng aking asawa at ipinagkakanulo ako ng lalaking pinaglingkuran ko, tiyak na umiyak na ako ng husto. Sumigaw na ako, nakipag-away sa telepono kay Harold, at tinanong kung bakit niya nagawang saktan ang kanyang asawa. Ngunit ngayong gabi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aking isip. Hindi ako iyak, at wala akong balak magsalita ng kahit anong sumbat. Ang mga walang kwentang luha ay para lamang sa mga mahihina. Samantalang ako, isang communications director na nakalutas na ng napakaraming malalaking krisis sa negosyo, ay hindi kailanman papayagang pabagsakin ng mataong walang halaga. Ang aking katahimikan ngayon ay hindi paksuko, kundi ang countdown ng isang bomba bago sumabog. Huminga ako ng malalim, at ang aking matalas na titik ay dumaan sa bawat gamit sa aking kwarto. Nagsimula na ako sa aking plano, ang pinakamalupit na plano na aking binuo upang tuluyang putulin ang kanser na ito sa aking buhay. Mabilis, maayos, at tumpak ang galaw ng aking nga kamay. Binuksan ko ang aking malaking itim na maleta, inilagay ang aking mga branded na damit at mga mahaling designer dresses na ginagamit ko sa pakikipagpulong sa mga malalaking kliyente. Iniligpit ko ang aking mga leather bags at mga limitadong edisyon ng high heels. Maingat kong inilagay ang aking jewelry box na naglalaman ng makwintas na may diamante, mga mamahaling orasan, sa isang ligtas na compartment na may password. Ang ito ay mga bagay na iniregalo ko sa aking sarili pagkatapos ng aking mga matatagumpay na proyekto. Walang kahit isang sentimo ng pera ni Harold ang nakasama rito. Sunod kong ginarap ang vault na nakatago sa likod ng ekipader. Ipinasok ko ang ganim na numerong password. Isang tunog mo pagbukas ang narinig. Maingat kong inilabas ang titulo and condominium, CCT,
na nagpapatunay ang aking 100% pagmamayari sa 18 milyong pisong tsondo na ito na premarital asset na ibinigay ang aking mga magulang. Hinaplos ko ang matigas na pabalat nito, naramdaman ko ang ganap na kapangyarihan ng batas sa aking makamay. Ito ang aking pamatay na sandata upang durugin ang kayabangan at ilusyon ng pamilya ng aking asawa. Kasama ang titulo, inilabas ko rin ang aking passbook, ma-insurance policy, at mahahalagang dokumento ang aking pagkakakilanlan. Inilagay ko ang lahat ng ito sa isang waterproof na folder at isiniksik sa ilalim ng aking maleta. Hindi ako mag-iwan ng kahit anong butas sa batas para magamit o manakaw nila. Habang malamig kong inililigpit ang aking magamit, ang aking smartphone sa kama ay patuloy na nangatal sa masunod-sunod na mensahe mula sa group chat ng pamilya ni Harold. Ang aking biyenan ay tila ba nasasabik na sa kanyang pagpunta sa Maynila para magsaya. Patuloy siyang nagpapadala ng voice messages. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw mula sa speaker. Sinasabing ang coaster bus ay alis ng alas 4 madaling araw at inaasahang makakarating sa kondo ngang alas 9 ngang umaga. Mariin niya akong pinaalalahanan na gumising ng maaga para pumunta sa palengke. Huwag ko raw kalimutang bumili ng buhay na lobster at alimango na may maraming taba. Sinabi rin niya na bumili ako nga imported na yogurt para sa kanyang mga apo upang hindi sumakit ang tiyan ng maito sa biyahe. Pagkatapos ng mensahe ng aking biyenan ay ang mensahe ni Harold. Kahit naglalaro siya may video game sa sala, hindi niya nakalimutang magsipsip sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpost sa group chat. Buong giting niyang ipinahayag na matulog muna sila ng mahimbing sa biyahe dahil pagdating nila ay may masarap na handaan na naghihintay. Tinakpan niya ang aking pangalan sa mensahe na may kasamang maikling utos. Bumili ka rin ng 5 kahon ng pinakamamahal na beer at imported na sigarilyo para maasikaso ko ng maayos ang aking mabisita. Tinitigan ko ang mga walang hiyang salita na iyon. Ang aking labi ay gumuhit ng isang ngiti ng labis na paghamak. Sila ay nalulunod sa kanilang pangarap na maging hari at reyna. Iniisip na makakakain sila ng masarap mula sa aking dugo at pawis. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang tiket patungong langit ay akin ng kinansela. Kinuha ko ang aking telepono at gumawa ang mabilis na desisyon. Hindi ako sumagot sa kanilang mamensahe, at hindi ko rin sila i-block. Gusto kong iwanan ang mamensahang ito sa app upang magsilbing matibay na ebidensya ng kanilang mga walang katuturan at abusadong hiling para sa aking legal na laban. Inalis ko ang aking lumang SIM card, binali ito sa 2, at itinapon sa basurahan. Pagkatapos, kumuha ako ng isang bagong SIM card mula sa aking drawer, isang backup SIM na ginagamit ko kapag naglalakbay ako sa ibang bansa para sa trabaho. Isinalpak ko ito sa aking telepono, binuksan ang kailangang messaging apps, at nagpadala ng isang mensahe sa aking magulang sa Baguio. Sinasabing sasakay ako sa pinakamaagang flight o biyahe pauwi ngayong gabi. Pagkatapos niyon, pinatay ko ang aking GPS at nag-log out sa lahat ng aking social media accounts. Opisyal na akong naglaho sa magulong mundong ito. Pinutol ang lahat ng ugnayan upang hindi nila ako mahanap o maabala kailanman. Alas 11 ng gabi nang ilabas ko ang aking maleta mula sa kwarto. Sa sala, si Harold ay mahimbing nang natutulog sa mamahaling sofa. Ang kanyang hilik ay umaling-aw-ngaw, at ang amoy ng alak at pawis ay sumingaw sa paligid. Natutulog siya ng walang kaalam-alam. May ngiti pa nga sa kanyang malabi na tila ba nananaginip na pinupuri siya ng kanyang makamag-anak bukas ng umaga. Tumayo ako at malamig na tinitigan mula sa itaas ang lalaking tinawag kong asawa, isang hinalang lalaki. Walang silbi, ngunit punong ilusyon ng kapangyarihan. Hindi ako nakaramdam ng panghihinayang o lungkot. Ang aming pagsasama ay tuluyan nang natapos. Ang huling bahagi ang aking pagmamahal ay kanya nang tinapakan. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kusina. Ang lugar kung saan inilaan ko ang libu-libong oras para magluto at magsilbi sa kanyang pamilya. Binuksan ko ang pinto ng aming malaking imported na refrigerator mula sa Japan. Sa loob nito ay puno nga mamahaling pagkain na binili ko kahapon para sa aming bakasyon sanang mag-asawa. Ang mga imported na karne ng baka, sariwang salmon, mga organikong prutas, at mga kabute. Kinuha ko ang aking mamalalaking thermal bags. Maingat kong inilagay ang lahat ng masusustansyang pagkain na ito sa loob. Dadalhin ko ang lahat ng pagkain ito sa basement upang ibigay sa security guard na nagbabantay ngayong gabi at sa janitor na laging naglilinis ng aming palapat. Sila ay maasimpleng tao ngunit marangal magtrabaho, mas karapat dapat silang kumain ng masasarap na pagkain ito kaysa sa matatakaw na taong paparating bukas. Para naman sa maalumang pagkain, mga natirang soda, at ang mabahong bagong na iniwan ng aking biyenan nun, inilagay ko ang lahat ng ito sa malalaking itim na basurahan, tinalian ng mahigpit, at itinapon sa trash chute sa labas ng koridor.
Nilinis ko ang bawat bahagi ng refrigerator at hinugot ang saksakan nito. Ang pintong refrigerator ay aking iniwang nakabukas ng malawak. Walang laman at malamig, isang katotohanan na walang kahit isang lobster ang magaganap sa bahay na ito. Nilinis ko ang counter ng kusina. Iniligpit ang aking mga mamahaling pressure cooker at non-stick pan sa ilalim ng cabinet at kinandado ito. Gusto ko na sa sandaling pumasok sila rito. Kahit isang butil ng bigas o isang basong tubig ay wala silang mahanap para sa kanilang nga matatakaw na tiyan. Matapos linisin ang kusina, lumapit ako sa smart home control panel sa pader. Bilang nag-iisang administrator ng system, agad kong binuksan ang settings. Pinalitan ko ang lahat ng password ng Wi-Fi. Ginawa ko itong isang random na serye ng kakarakter na walang sinuman ang makakahula. Ang nga taga-probinsyang iyon ay sanay na gumamit ng internet para mag-social media at magsismis maghapon. Kung walang internet, makakaranas sila ang labis na inip na parang mahayop na nakakulong sa hawla. Pagkatapos, hinugot ko rin ang saksakan ng aming 85-inch flat screen TV sa sala. Gusto kong patayin ang bawat uring ng libangan at kaginhawaan na itinuturing nilang natural sa aking bahay. Ang huling hakbang at ang pinakamahalaga sa aking plano ay ang pagbabalik sa master bedroom, ang lugar kung saan nakalagay ang aking nga mahahalagang gamit. Isinara ko ang mabigat na pinto ng kwarto. Pinalitan ko ang password ng aming smart fingerprint lock. Inalis ko ang fingerprint ni Harold sa system, nagtakda ang bagong password na may pinakamataas na seguridad, at binuksan ang automatic alarm system. Kung may sinumang magtangkang sumira ang pinto, ang kwartong ito ay magiging isang matatak na kuta na hindi nila mapapasok. Pwede nilang sakupin ang sala at maupo sa sofa, ngunit walang sinuman ang pwedeng humakbang kahit isang pulgada sa aking pribadong espasyo. Walang sinuman ang pwedeng humawak sa aking mamamahaling gamit kailanman. Eksaktong 12:00 ngang hating gabi nang bitbitin ko ang aking itim na maleta patungo sa pangunahing pinto. Ang lahat ay perpekto na. Ang 18 milyong pisong tsondo ngayon ay tila ba isang katawan na walang kaluluwa, malamig, walang laman, at walang kahit anong init ng buhay. Si Harold ay patuloy pa rin sa pahilik sa sofa. Walang kaalam-alam na ang kanyang mundo at ang kanyang malaking suporta sa pananalapi ay tuluyan nang umalis sa kanyang buhay magpakailanman. Lumabas akong pinto, at ang tunog ng automatic lock ay umalingaw-ngaw sa gabi. Opisyal na nitong winakasan ang 5 taon ng aking pagtitiis. Naglakad ako ng may taas noong dignidad pababa sa lobi ng Chondo. Ang aking nabuk na luxury grab car ay naghihintay na sa labas. Ang makina nito ay tahimik na umaandar. Ang driver ay magalang na bumaba. Binuksan ang pinto, at inilagay ang aking maleta sa compartment. Naupo ako sa likod, isinandik ang aking likod sa malambot na leather seat, at ipinikit ang aking mga mata. Ang sasakyan ay nagsimulang umandar. Iniwan ang matayok na condominium na unti-unting lumilit sa kadiliman ng gabi sa Maynila. Ang ngadilaw na ilaw sa daan ay lumitaw sa salamin, nagpapakita ng aking mukha na napakakalmado at payapa. Sa loob ng ilang oras, ang aking biyehe ay magdadala sa akin palayo sa magulong siyudad na ito. Pabalik sa mainit na yakap ng aking mga magulang sa malamig na kabundukan ng Baguio. At sa loob din ng ilang oras, 22 kamag-anak ng aking asawa ang masayang darating sa harap ng aking pinto, may dalang magutom na tiyan at mga bibig na handang sumigaw para sa lobster at alimango. Kaya kong isipin kung paano magigising si Harold sa gulat, balisang hinahanap ang kanyang asawa sa buong bahay. Kaya kong isipin ang muhang aking biyenan na punong gulat at kabiguan kapag binuksan ang refrigerator na walang kahit isang dahon ng gulay. Sila ay sisigaw, magmumura, at paulit-ulit na tatawag sa aking numero hanggang sa malobat ang kanilang matelepono. Ngunit ang lahat ng magulong tunog at kahihiyang iyon ay hindi na maririnig ng aking matainga. Isinara ko na ang pintong aking bahay, na tila ba isinara ko na rin ang pintong aking puso sa kanilang kalupitan. Gusto nila ngang libreng hotel at magandang asikaso? Hayaan ang katotohanan at ang gutom na tiyan ang magturo sa kanilang ng isang mahalagang leksyon tungkol sa dignidad at pagpapakumbaba. Ang ganting ng isang babaeng itinulak sa hangganan ay hindi sa pamamagitan ng ingay ng luha o mura. Ito ay sa pamamagitan ng malamig na pag-alis, na nag-alis sa lahat ng karangalan na tinatamasa ng maparasitiko. Ang palabas ng pamilya ni Harold ay tapos na, at ako, bilang may hawak ng script, ay opisyal nang naglagay nga tuldok sa kanilang walang hanggang kayabangan. Eksaktong 9:00 ng umaga sa unang araw ng mahabang bakasyon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Maynila na tila ba nagpapasingaw sa semento ngang daan, isang 29, na, coaster bus na may plaka ngang, probinsya, ay huminto sa tapat ngang, lobby ngang, marangyang condominium sa BGC. 1. Pakabukas ng pinto, isang maingay at magulong grupo nga tao ang bumaba na parang mabubuyog na nasiraan ng bahay.
Ito ang pamilya ni Harold 22 taon na may dalang mararaming bagahe, mga sako na nakatali ng lubid, at mga malalaking styrofoam boxes na may makapal na packaging tape. Ang aking biyenan ay unang bumaba, may malaking ngiti sa kanyang muha, at may suot na pulang damit na gawa sa seda na napakatingkatingnan. Tumingala siya sa matatayok na gusali ng may pagmamalaki. Si Harold naman ay lumabas mula sa lobby upang salubungin sila. Inayos niya ang kanyang buhok na may makapal na gel. Itinaas ang kanyang dibdib, at lumapit na may ngiti na parang isang opisyal ng pamahalaan na bumibisita. Nakipakamay siya kay Tito Renato, tinapik ang balikat ni Tito Jun, at sumigaw ng malakas upang batiin sila. Walang pakialam sa mga masasamang tingin ng mga security guard at mga residente sa paligid. Nang makita nga aking biyenan ang kanyang anak, mas lalo siyang nakmalaki. Itinuro niya ang pinakamataas na gusali at ipinaksigawan sa kanyang nakamag-anak na ito ang malaking ari-arian na itinayo ng kanyang anak mula sa kanyang sariling pera na nakakahalaga ng milyon-milyong piso. Sinabi niya na magpakasaya ang lahat ngayon dahil walang kailangang alalahanin sa pera. Si Tito Renato, Tito Jun, at ang iba pang kamag-anak ay tumango ng tumango bilang paksang-ayon. Tinapik nila ang balikat ni Harold at pinuri siya bilang parangal ng pamilya. Isang magandang halimbawa para sa mga kabataan sa probinsya. Sa isip ng 22 tao sa sandaling iyon, ang tanging nakikita nila ay ang mga marangyang seafood, mga lobster, mga alimango na may maraming taba, mga imported na beer, at ang isang manugang na nakayuko upang magsilbi sa kanila sa taas. Pumasok ang magulong grupo sa elevator. Ang mga bata ay nagsisigawan at nag-aagawan ng pwesto, habang ang mga matatanda naman ay nagtatawanan at nakukwentuhan tungkol sa kanilang biyahe, na naging dahilan upang ang marangyang elevator ng Tondo ay magmukhang palengke sa probinsya. Ginamit ni Harold ang keycard upang ihatid ang pamilya sa pinakamataas na palapak ng gusali, sa harap ng pintong gawa sa mahogani na may magagandang ukit ng aming 18 milyong pisong Tondo. Umubo si Harold ng bahagya, inayos ang kanyang polo, at ipinasok ang password ng pinto. Ang tunok ng electronic lock ay narinig, at ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang aking biyenan ay huminga ng malalim, handang pumasok na parang isang reyna. Si Tito Renato at Tito Jun naman ay tumingin sa loop, umaasang maramdaman ang malamig na hangin mula sa central aircon at ang masarap na amoy ng pagkain na niluluto. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay hindi ang karangalang iyon. Ang bumungat sa kanila sa likod ng pinto ay ang isang madilim, mainit, at nakakawalangang hiningang espasyo. Ang kondo ay sarado ang lahat ng bintana at may makapal na blackout curtains, kaya walang kahit anong liwanag o hangin na nakakapasok. Ang aircon ay patay, kaya ang hangin sa loop ay napakainit na parang isang malaking hurno. Tahimik ang buong paligid, walang tunog ng pahihiwa ang kutsilyo sa kusina, walang tunog ng TV, at higit sa lahat, walang maya na sumalubong sa kanila para kumuha ng kanilang mga bagahe. Bahagyang natigilan si Harold, kumunot ang kanyang noo, at mabilis na pumasok habang tinatawag ang aking pangalan. Sinabi niya, "Maya, nasaan ka? Narito na ang mga bisita natin." Ngunit ang tanging sumagot sa kanyang tawag ay ang sarili niyang boses na umalingaw-ngaw sa apat na pader ng bahay. Nagsimulang magpakita ang inis ang aking biyenan. Pumasok siya sa sala na may suot pa ring sapatos na may putik, na may wang, at sumigaw ng matinis. Sinabi niya, "Ano bang klaseng manugang ito?" Alam niyang darating ang maraming bisita ngunit hindi man lang binuksan ang bintana o ang aircon para lumamig. Bakit napakadilim ngang bahay na ito na parang kuweba? Si Tito Renato naman ay nakpunas ng pawis na sunot-sunot na pumapatak sa kanyang noo, at nagreklamo ng may pagod na boses. "Napakapagod ng biyahe magdamag. Gutom na kami. Nasaan na ang manugang mo para makakain na kami?" Nagsimulang makaramdam si Harold ng matinding kaba. Ang takot ay gumapang sa kanyang isip. Mabilis niyang inilagay ang kanyang susi sa lamesa, at naglakat ng mabilis patungo sa kusina. Ang aking biyenan at si Ate Gina ay sumunod din sa kanya sa likod. Hinawakan ni Harold ang hawakan ng pinto ng aming malaking imported na refrigerator at hinila ito ng malakas. Pagkabukas ng pinto, ang sandaling iyon ang opisyal na nagpabagsak sa kanilang pekang palabas. Walang kahit isang lobster, walang alimango, walang karne, walang beer, at walang prutas. Sa loob ng refrigerator na nakakahalaga ng daan-daang libong piso ay ang isang malaking espasyo na walang kahit ano, malinis at malamig na parang walang buhay. Ang saksakan ng kuryente nito ay nakahugot at nakapatong sa sahi. Nalaglag ang panga ang aking biyenan, at ang kanyang na mata ay nanlaki sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nanginginig niyang hinawakan ang mga walang lamang treng refrigerator, at nagsalita ng nanginginig. "Nasaan ang mga pagkain? Nasaan ang mga seafood?
Nasaan ang mga lobster at alimango? Bakit walang laman ang refrigerator na ito? Si Ate Gina naman na nakatayo sa tabi ay nagulat din ng husto. Lumapit siya na parang isang baliw. Binuksan ang lahat ng cabinet ng kusina at nahanap sa bawat sulok. Ngunit ang tanging nahanap niya ay ang kawalan ng kahit ano. Walang kahit isang pakete ng instant noodles. Walang kahit isang butil ng bigas. At maging ang aking mga mamahaling non-stick pans at pressure cooker ay naglaho na rin ng walang bakas. Ang kusina na dati ay puno ang pagkain ngayon ay naging parang isang deserto pagkatapos ang bagyo. Ang malaking kabiguan na ito ay tumama ng husto sa kanilang matataas na ekspektasyon. Tumayo silang lahat na tulala. Nagtitinginan at hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang katahimikan sa kusina ay naging napakabigat, puno ng kahihiyan at kabiguan. Ang gulo ay nagsimulang sumabog nang ang mga bata sa sala ay hindi na makatiis sa init at gutom. Nagsimula silang umiyak ng malakas, naglulupasay sa sahig at humihingi Jollibee at pizza tulad na ipinangga kong kanilang lola kahapon. Ang iyak ngang halos 10 bata ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, na naging dahilan upang mas lalong maging magulo ang paligid. Si Tito Jun ay nagreklamo at itinapon ang kanyang bag sa sofa. Sinabi niya, "Harold, ano bang klaseng pagtanggap ito? Inanyayahan mo kaming magbakasyon dito ngunit malamig at walang laman ang bahay mo. Walang kahit isang basong malamig na tubig. Walang pagkain. Gusto mo ba kaming magutom dito?" Pawis na si Harold. Ang kanyang malamig na pawis ay pumatak mula sa kanyang noo habang nakakaramdam ng matinding stress. Ang kanyang reputasyon bilang isang matagumpay na lalaki sa harap ng pamilya ay nadurok sa isang sandali. Mabilis siyang pumunta sa sala upang subukang isalba ang kanyang natitirang dignidad. Nagpanggap siyang tumawa at sinabi, "Pababuksan ko muna ang aircon para lumamig kayo. Baka pumunta lang si Maya sa malaking supermarket para bumili ng mga sariwang pagkain kaya hindi pa siya nakakabalik. Maghintay muna kayo at tatawagan ko siya." Pagkatapos niyon, kinuha niya ang remote ng aircon at paulit-ulit na pinindot ang power button. Ngunit walang nangyari. Ang screen ng remote ay nanatiling madilim, walang signal. Ang smart power system ay aking pinyatay na mula sa central control panel. Labis na nataranta si Harold, mabilis niyang hinanap ang remote ng TV upang buksan ang cartoons para patahimikin ang mga batang umiyak, ngunit hindi rin bumukas ang TV dahil hinugot ko na ang saksakan nito at itinago sa ibang lugar. Ang mga kabataan sa pamilya ay kumuha nga nilang cellphone upang kumonekta sa wifi para maglaro, ngunit nagsimula silang sumigaw na pinalitan ang password at hindi sila makakonekta sa internet. Ang 18 milyong pisong tsondo ngayon ay naging isang mainit na kahon na walang internet, walang TV, at walang pagkain, walang kaibahan sa isang bilangguan para sa mga matatakaw na tao. Ang inis at galit ng pamilya ay umabot sa sukdulan. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang marinig ng walang pag-alinlangan. May ilang nagsasabi na akala raw nila ay mayaman ngunit wala palang laman. May ilang nagsasabi pa nga na mabuti pa raw ay nanatili na lang sila sa probinsya at kumain ng tuyo kaysa mag-aksaya ng prasa coaster bus para lamang maghirap at mapahiya rito. Si Tita Baby naman ay humahawak sa kanyang dibdib. Sinasabing tumataas ang kanyang presyon dahil sa init at baka raw siya mahimatay kung walang tubig na may asukal. Ang lahat ng masasamang tingin at galit ay nakatutok kay Harold. Nakatayo sa gitna ng 22 galit na tao. Si Harold ay mukhang isang komedyante na natanggalan ng maskara. Hindi siya makapagsalita. Tuyo ang kanyang lalamunan, at kaya lamang niyang yumuko habang nangginginig ang kanyang mga kamay sa labis na kahihiyan. Habang balisang-balisa si Harold, ang aking biyenan ay patuloy pa ring nagpakita ang kanyang ugali. Inisip niya na nagtatago lamang ako sa loob ng master bedroom para inisin siya at pahiyaan ang kanyang anak. Nagalit siya ng husto, at naglakat ng mabibigat na hakbang patungo sa pinto ng master bedroom. Habang naglalakat, nagsasalita siya ng masasamang salita, sinasabing ako raw ay walang galang na manugang, na nakita nang dumating ang buong pamilya, ng asawa ngunit nagtago sa kwarto at hindi man lang lumabas para bumati. Sinabi niya na ngayon ay kailangan niya akong kalatkarin palabas para turuan ng leksyon tungkol sa tungkulin ng manugang. Ipinukpok niya ang kanyang kamao sa pinto ng mahogani, na lumikha ang malalakas na tunog. Sumigaw siya hanggang sa mapiyok ang kanyang boses. Tinatawag ang aking pangalan na buksan ang pinto at huwag magpanggap na bingi. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang ganap na katahimikan. Nagalit siya ng husto at nagtangkang ilagay ang kanyang daliri sa fingerprint scanner upang buksan ang pinto tulad ng ginagawa niya noon. Ngunit ang tunog na error alarm ay sunod-sunod na narinig, at ang pulang ilaw ay kumislap. Tinanggihan ng system ang kanyang access. Nang makita ito ni Harold, mabilis siyang lumapit upang pigilan ang kanyang ina. Tinulak niya ang kanyang ina sa likod, at inilagay ang sarili niyang ibudaliri sa scanner upang iscan ang kanyang fingerprint.
Ang system ay muling nag-alarm ng beep-beep-beep ng sunod-sunod. Error. Sinubukan niya sa pangalawa at pangatlong pagkakataon habang pawis na pawis, ngunit error pa rin. Labis siyang natakot, kaya sinubukan niyang itip ang password gamit ang petsa ng aming kasal na lagi niyang ipinakmamalaki na kabisado niya. Ngunit malamig pa ring sinabi ng system na mali ang password at maglalok ito ng tuluyan kung magkamali pa siya. Ang pinto ng master bedroom na naglalaman ng lahat ng aking mahahalagang gamit ay naging isang matatak na kuta. Sila ay tuluyang hinarangan, tinanggalan ng karapatang pumasok sa aking pribadong espasyo. Ang katotohanan na iniligpit ko ang aking magamit at umalis ay unti-unting naging malinaw sa kanila. Umatras si Harold, nanginginig ang kanyang buong katawan na tila ba natamaan ng isang malakas na suntok mula sa isang boksingero. Sa wakas ay nalaman na niya na ang kanyang asawa ay hindi pumunta sa supermarket, kundi tumakas bitbit ang lahat ng pera at buhay ng pamilyang ito. Ang kahihiyan, kabiguan, at galit ay nagsama-sama upang maging isang apoy na sumunok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang bagong telepono mula sa kanyang bulsa, nanginginig ang kanyang kamay habang hinahanap ang aking pangalan. Pinindot niya ang tawag, sinasabi sa sarili na kapag sumagot ako ay mumurahin niya ako ng husto, babalaan ng diborsyo o annulment upang matakot ako at bumalik agad para linisin ang magulong kahihiyang ito. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga, naghihintay ng tunog ng ring, ngunit ang sumagot sa kanyang tawag ay ang boses lamang ng operator. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Mangyaring sumubok muli mamaya. Natulala si Harold, hindi siya sumuko. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero, ngunit hindi nagbago ang resulta. Ang walang katapusang tunog ng operator ay naging parang mga pukpok ng martilyo sa kanyang ulo. Mabilis niyang binuksan ang mga social media apps upang tumawag gamit ang internet, ngunit agad niyang nalaman na ang wifi sa bahay ay tuluyang pinutol. Ang mobile data connection naman ay napakahina kaya hindi makatawag. Sa sandaling iyon ng matinding kawalan ng pag-asa, ang pekeng mundo ni Harold ay tuluyang gumuho. Ang kanyang malaking money machine, ang asawa na nagtiis at naglingkod sa kanyang pamilya sa loob ng 5 taon, ay opisyal nang naglaho sa mundong ito nang walang iniwang bakas. Ang aking pakawala ay nag-iwan sa kanya na mag-isa sa gitna ang kanyang nakamag-anak na nakakagulo sa gutom at init na parang nabubuyok na walang reyna. Mula sa pagiging isang matagumpay na lalaki na pinupuri ng buong pamilya, sa sandaling ito ay naging isang kahabag-habag na sinungaling si Harold, isang lalaking walang pera na hindi man lang may pakain ang kanyang pamilya sa araw ng bakasyon. Ang mamura ng mga matatanda, ang mga reklamo ng mga babay, ang iyak ng mga bata sa gutom at init ay nagsama-sama upang maging isang magulo at nakakahiyang musika. Hindi na napigilan ni Tito Renato ang kanyang galit. Ipinukpok niya ang kanyang kamay sa lamasang salamin. Itinuro ang kanyang daliri sa mukha ni Harold at sinigawan ito ng walang pakundangan. Sinabi niya nang may galit na kung wala palang pera at kakayahan si Harold na asikasuhin ang pamilya. Sana ay sinabi na niya ng diretso upang hindi na sila nag-aksaya ng pera sa coaster bus para lamang magirap, magutom, at mapahiya rito. Sinabi pa niya, ano bang klaseng lalaki ka na hinayaang magalit ang asawa mo at umalis nang hindi ka man lang tiningnan? Saan mo ilalagay ang mukha ng pamilya natin at ng mga magulang mo, Harold? Ang bawat salita ni Tito Renato ay tila nga palasong may lason na tumama sa kayabangan ni Harold, sumira sa kanyang pekeng dignidad na kanyang pinahirapang itayo. Ang aking biyenan naman ay hindi na nakapagsalita ng matinis. Nanginginig siyang lumapit at naupo sa matigas na sahig, namumutla ang kanyang muha at mabilis ang pahinga dahil sa pagod at gulat. Sa wakas ay nalaman na niya ang isang mapait na katotohanan. Ang kanyang kapangyarihan bilang biyenan na kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang posisyon bilang reyna, ay isang ilusyon lamang na binuo sa ibabaw ng aking pasensya at pera. Nang ang manugang na kanyang tinapakan ay nakpas siyang lumaban at putulin ang pananalapi, siya at ang kanyang gintong anak ay naging magkakahabag-habag na parasitiko na itinapon sa labas. Ang aking pananahimik ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamalupit na parusa. Gumuho ang muka ni Harold sa kanyang makamag-anak, at ang kanyang isip ay nakagulo sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ang marangyang handaan ng lobster ay naging bula na naglaho, at napalitan ng isang malaking kahihiyan na kanyang dadalhin sa harap ng kanyang pamilya sa buong buhay niya. Ito ang napakamahal at napakarapat-dapat na halaga na kailangan niyang bayaran para sa mga taon ng pang-abuso, pagsasamantala, at pagpiga sa kanyang asawa. Isang ganti na hindi nangailangan ng dahas o sigaw, ngunit sapat na upang sirain ang mundo nga taong mapagsamantala at mayayabang. Ang aking flight ay lumapag sa Laoacan Airport sa Baguio City nang ang orasan ay pumatak sa 2:00 ng madaling araw. Pagkalabas kong eroplano,
Ang malamig na hangin ng kabundukan ay yumakap sa aking mukha, na nagpagising sa aking pakiramdam. Ang lamig ng baguyo ay hindi malupit. Ito ay may kasamang linis na nagtanggal sa lahat ng init at amoy ng kasinungalingan ng pamilya ni Harold sa Maynila. Hinila ko ang aking jacket, huminga ng malalim sa amoy ng mapuno ng pino sa gabi. Ang aking puso ay naging napakagaan. Isang pakiramdam ganap na kaligtasan at kapayapaan ang bumalot sa aking isip. Dahil alam ko na salop ngang mas mababa sa isang oras, makakarating na ako sa tanging lugar sa mundo na tatanggap sa akin ng walang anumang kondisyon. Ang taksi ay dumaan sa mga paliko-likong daan ng kabundukan, patungo sa aming simpleng bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng tahimik na burol. Kahit gabi na, mula sa bintana, ang dilaw at mainit na liwanag mula sa sala ay lumalabas pa rin. Hindi pa natutulog ang aking mamagulang. Ang dalawang matatanda na may mapuputi ng buhok ay may suot na makapal na sweater, nakaupo sa tapat ng apoy habang naghihintay sa kanilang nag-iisang anak na babae. Nang marinig nila ang tunog ng sasakyan sa semento, mabilis na binuksan ng aking ama ang pintong kahoy. Nang makita niya ang aking pagod na anyo, ang mamaitim na bilog sa aking mamata, at ang aking malaking maleta, hindi siya nagpakita ng gulat o takot. Lumapit lamang siya ng dahan-dahan, kinuha ang mabigat na maleta mula sa aking kamay gamit ang kanyang magaspang na kamay na may gamarkang ang hirap sa pagsasaka. Ngumiti siya ng napakahinhin, at ang kanyang malalim na boses ay narinig sa malamig na gabi. Mabuti at nakauwi ka na, anak. Pumasok ka na sa loop. Nag-init ang iyong ina ng mainit na bulalo. Kumain ka muna para uminit ang iyong tiyan bago matulog. Mabilis na inihanda ng aking ina ang isang mangkok ng mainit na bulalo na may umuusok na sabaw. Hindi niya tinanong kung bakit ako umuwi sa gitna ng gabi. Hindi rin niya tinanong kung nasaan si Harold o kung may gulo ba kaming mag-asawa. Ang aking mga magulang ay marami ng naranasan sa buhay. Sapat na silang matalino upang malaman ang masugat sa aking puso. Ang kanilang katahimikan sa sandaling ito ay ang pinakamabisang gamot na nagpagaling sa aking damdamin. Nakaharap sa maliit na mesa sa kusina na may amoy ng kahoy, habang humihigop ng mainit na sabaw na nilutong ng aking ina, biglang pumatak ang aking ngaluha. Ang maluhang iyon ay hindi dahil sa kahinaan o awa sa sarili, kundi ang pagpapakawala ng isang taong naglakbay ng napakalayo at napakapagod, na sa wakas ay nakatakpo ang lugar upang ibaba ang kanyang kalasak. Habang umiyak at kumakain, humingi ako ng tawad sa kanila dahil sa pagdadala ng alalahanin sa kanilang pagtanda. Hinaplos ng aking ina ang aking buhok, bumuntong hininga ng bahagya, at sinabi, ang tanging hiling lang namin ng iyong ama ay ang makita kang masaya at payapa. Kung ang lugar na iyon ay nagpapahirap sa iyo, ang aming bahay ay laging may pwesto para sa iyong pagbabalik. Hindi mo kailangang magtiis ng mag-isa. Noong gabing iyon, nakatulog ako ng napakahimbing sa malambot na kama sa aking dating kwarto noong ako ay bata pa. Walang maingay na sasakyan, walang utos ng aking biyenan, at walang iya ng mabatangang kanyang kapatid. Nang idilat ko ang aking mamata, ang sikat ng araw sa umaga ay lumusot sa manipis na kurtina. Nakdala ng maliwanag sa sahig na gawa sa kahoy. Tumayo ako, lumabas sa balkonahe, at humingangang sariwang hangin. 5 taon na ang nakalipas. Ngayon ko lang naranasan ang isang napakatahimik at napakasarap na umaga tulad nito. Nagtimpla akong mainit na chamomile tea, at inilagay ang aking laptop sa maliit na lamasang kahoy sa balkonahe. Ang aking isip sa sandaling ito ay napakalinaw at matalas. Oras na upang ihanda ang aking malegal na dokumento para sa huling ganti. Bago simulan ang aking paghahanda, binuksan ko ang app ng aming security camera sa telepono, ang tanging kamera na sadyang hindi ko pinatay na nakatago sa bookshelf sa salangang aking condo sa Maynila. Gusto kong makita kung paano tinatamasa nga aking mga hindi inanyayahang bisita ang kanilang marangyang bakasyon. Ang screen ng laptop ay nagpakita ng malarawan na napakahirap at kahabag-habag sa loob ng condo na walang aircon o electric fan. 22 tao ang nakahiga at nakaupo sa sahig at sa mamahaling sofa. Ang mga lalaki ay walang suot na polo, pawis na pawis, at gumagamit ng mga dyaryo at plastik na pamaypay upang paypayan ang kanilang sarili. Ang mabata naman ay puno ng bungang araw sa katawan, umiyak ng malakas dahil sa init. Ang aking biyenan at si Ate Gina ay nakaupo sa sahig. Ang kanilang pulang damit kahapon ngayon ay may mamarkang pawis at amoy asim. Sa gitna ng sala ay may magabasong ng instant cup noodles na kalahati pa lang ang bawas, na ang sabaw ay natapon sa lamasang salamin. Ang mga walang lamang botengang tubig ay nakalat sa paligid. Walang lobster, walang alimango. Maari lamang silang pumunta sa convenience store sa ibaba ng condo para bumili ng mega instant noodles at tubig upang mabuhay. Nang makita ko si Harold na lumabas mula sa kusina,
may gulo-gulong buhok at balbas pagkatapos ng isang gabing walang tulog. Hindi ko mapigilang tumawa, nang malakas. Hawak niya ang isang plastik na mangkok, lito na naglalagay ng mainit na tubig mula sa takure, na kabibili niya lang sa supermarket sa ibaba. Inuutusan siyang kanyang makamag-anak ng walang tigil, mula sa paghahandang noodles hanggang sa pagtatapon ng basurahan, na may takot at nakayukong anyo, wala nang kahit anong giting ng isang matagumpay na lalaki kahapon. Si Tito Renato at Tito Jun naman ay patuloy na nagrereklamo at nagsasalita ng masama. Sabi nila, akala raw nila ay magiging masaya sila sa lungsod, ngunit nakulong lang pala sila sa pugon na ito. Ang pagkain daw ay punong kemikal, walang internet, at kahit ang paggamit ng banyo, ay kinatatakutan nilang gamitin dahil baka raw masira ang magamit. Pinilit nila si Harold na tawagan ako agad para bumalik at ayusin ito o kaya ay gumamit ng sariling pera para dalhin ang pamilya sa isang restaurant na may aircon para kumain ng maayos. Si Harold naman ay kaya lamang yumuko, humihingi ng tawat ng mahina at nagdadahilan na ang kanyang asawa ay galit at nag-off ng telepono para sa trabaho, kaya humingi ng pasensya na magtiis muna ng ilang araw. Ang kanyang kahinaan at kawalan ng silbi ay malinaw na malinaw. Isinara ko ang screen ng kamera. Isang pakiramdam ng labis na kasiyahan ang pumuno sa aking dibdib. Ang kanilang kahihiyan ngayon ay simula pa lamang. Ang pinakamagandang bahagi ng palabas ay paparating pa lang. Nagsimula kong buksan ang aking online banking app at ang mga folder and mga personal na dokumento sa laptop. Sa loob ng 5 taon ng pagiging asawa at manugang sa kanila, naranasan ko ang napakaraming kawalan ng katarungan. Ngunit ang aking pinakamalaking swerte ay ang hindi ko kailanman hinayaang hawakan nila ang aking malegal at pinansyal na dokumento. Pwede nilang linlangin ang ibang tao, pwede nilang paniwalain ang sarili sa kanilang ilusyon ng kapangyarihan, ngunit sa harap ng batas at ng mga malilinaw na numero, ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay madudurok na parang abo. Ang aking unang sandata at ang may pinakamalakas na kapangyarihan ay ang titulo ng condominium, CCT. Kinuha ko mula sa waterproof folder ang kulay pink na titulo. Kumuha akong larawan ng lahat ng mahahalagang pahina. Ang pangalan ng may-ari ay malinaw na nakasulat, ang aking buong pangalan. Ang pinakmulan ng ari-arian ay malinaw na nakasaad bilang isang regalo, donasyon. Ang petsa ang pagkakalop ay malinaw na nakasulat bago ang petsa ang aming kasal ni Harold ng mahigit 1 taon ayon sa batas ng pamilya. Ito ay aking premarital asset na 100% akin dua. Walang kahit anong karapatan, obligasyon, o kontribusyon si Harold sa ari-ariang ito na nakakahalaga ng 18 milyong piso. Ang pagpapakalat ng aking biyenan at ni Harold na ang bahay na ito ay pag-ari nila o ang balak na ipasangla ang titulo sa bangko ay manggawang mataong walang alam sa batas at may masamang balak na magnakaw ng hayagan. Nagprint ako ng 5 kulay na kopyang titulo, pinagsama-sama ang mga ito ng maayos. Sa pagkakataong ito, ipapalo ko ang malegal na papel na ito sa kanilang mamuha upang tingnan natin kung may lakas pa silang magsalita na palayasin ako sa sarili kong bahay. Ang aking pangalawang sandata ay ang detalyadong ulat ng pananalapi ng aming kasal. Nag-login ako sa aking online banking account upang i-download ang aking bank statements sa nakalipas na 5 taon. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sila ang neutral at malamig na testigo. Ginamit ko ang pulang highlighter upang markahan ang aking mga buwan ng gastusin. 10,000 piso para sa monthly dues ng chondo. Ang mga bill sa kuryente at tubig na napakataas dahil sa bisyo ng pamilya ni Harold. Ang mga transaksyon sa supermarket para sa mga pagkain sa tuwing dumarating sila. Ang bawat sentimo na ginamit upang panatilihin ang marangyang anyo ng pamilyang ito ay nanggaling lamang sa aking bank account. Sa kabilang banda, hinanap ko rin ang mga transaksyon mula sa account ni Harold patungo sa akin. Ang resulta ay isang malaking zero. Sa loob ng 5 taon ng aming pagsasama, ang lalaking tinawag na haligi ng tahanan ay hindi man lang nagpadala kahit 1 piso para sa manggagastusin sa bahay. Ang kanyang maliit na sweldo ay malinaw na ipinapakita sa kanyang bank statements na ipinadala niya ng buo sa kanyang ina at kapatid sa probinsya, at ang natira ay ginamit sa kanyang motor at inuman. Ang mga bank statements na ito na may, habang daan-daang pahina ay magiging isang malakas na sampal na maglalantad sa kanyang pagiging parasitiko. Ipakikita nito kay Tito Renato, Tito Jun, at sa buong pamilya na ang lalaking kanilang pinupuri bilang matagumpay, ay isa lamang lalaking walang pera na umaasa sa kanyang asawa. Hindi pa doon nagtatapos. Inihanda ko rin ang aking pangatlong sandata ang kabuwang halaga ng pinsala sa aking magagamit na sinira ng kanyang pamilya. Bilang 1 taong sanay magtrabaho gamit ang mga datos, lagi kong itinabi ang bawat digital na resibo sa aking laptop.
Inilabas ko ang nga resibo para sa proporsyonal na paglilinis ng aking woolen carpet pagkatapos lagyan ng dumingang nga anak ni Ate Gina, ang resibo para sa nabasak na kristal na florera, ang quotation para sa pag-ayos ang leather sofa na pinunit nila, at maging ang halaga ng aking nga mamahaling skincare products na itinapon ng aking biyenan. Gumawa ako ng isang detalyadong lamesa ng kalkulasyon, pinagsama-sama ang lahat ng halagang iyon. Ang kabuwang halaga ay umabot sa halos 450,000 piso, isang halaga na hindi maliit. Ito ang nagpapakita ang aking material at emosyonal na pinsala na aking tiniyos sa loob ng 5 taon. Inprint ko ang ulat na ito, kasama ang malarawan at mga opisyal na resibo. Gagamitin ko ito upang patahimikin si Ate Gina na laging nagsasabi na ako raw ay madamot sa mga bata. Gusto nilang magsalita NG tungkol sa moralidad? Kausapin ko sila gamit ang menega numero NG pinsala sa ilalim NG Batas Sibil. Ang 3 araw sa Baguio ay lumipas ng napakapayapa at epektibo. Sa ilalim ng pag-aalaga ng aking mga magulang, ang nga simpleng pagkain tulad ng pritong isda, gulay, at mainit na sabaw ay nagpabalik ng aking lakas. Ang aking balat ay hindi na namumutla dahil sa puyat, at ang aking mamata ay wala ng markang galit at uwat. Tuluyan ko nang iniwan ang anyo ng isang manugang na nagtitiis, takot, at walang boses. Nakaharap sa salamin, itinali ko ang aking buhok ng mataas, at isinuot ang aking itim na suit na gawa sa magandang tela. Ang aking vest ay nagpakita ng aking kapangyarihan at determinasyon. Naglagay ako ng pulang lipstick, at ang aking mga mata ay nilagyan ko ng eyeliner ng matalas. Hindi ako pupunta para makipag-away sa palengke. Ako ay isang communications director na handang pumasok sa isang press conference upang wakasan ang isang masamang kasunduan. Sa huling hapon ng bakasyon, nankipagyakap ako sa aking mga magulang upang magpaalam. Bitbit ang aking itim na maleta na naglalaman ng lahat ng aking legal na sandata. Tinapik ng aking ama ang aking balikat, may ganap na tiwala sa kanyang mamata. Anak ng aking ama, maging matatag ka sa paglutas ng lahat ng bagay. Huwag kang maawa sa mataong walang alam, magpasalamat. Pagkatapos niyon, bumalik ka agad dito. Ang aming bahay ay laging may bigas para sa iyo. Tumango ako, may ngitingin tiwala sa aking mga labi. Sumakay ako sa eroplano pabalik sa Maynila. Sa aking isip, ang bawat bahagingin, aking plano ay maayos na nakalatag. Pagkarating ko roon, sakto namang tapos na ang kanilang bakasyon. Iyon ang sandali na sila ay pinakapagod, pinakagutom, at pinakagalit, ang sandali na mas madali nilang ipapakita ang kanilang tunay na ugali. Tiyak na magsasama-sama sila upang sumigaw, magmarunong, at takutin ako dahil sa aking pag-alis ng walang paalam. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang kapangyarihan bilang biyenan at asawa ay isang bula lamang na malapit ko nang tusukin ang karayom. Ang eroplano ay nagsimulang bumaba. Ang matatayok na gusalingang Maynila ay lumitaw sa bintana. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng aking bag na naglalaman ng legal na ulat. Ang aking mga mata ay may matatalas na titik. Tapos na ang kanilang masayang handaan. Oras na upang ang tunay na may aring bahay ay pumasok at palayasin ang lahat ng parasitiko sa kanyang buhay. Ang aking flight ay lumapak sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, nang ang mailaw ng siyudad ay nakabukas na. Ang aking orasan ay nagpakita ng eksaktong alas 8 ng gabi sa huling araw ng bakasyon. Iba sa aking pagod, nanginginig, at namumutlang anyo noong 5 araw na nakalipas, lumabas ako ng paliparan na may ganap na ibang aura. Ang aking suot na itim na suit at ang aking matutulis na high heels ay lumikha magatunog sa sahig ng may determinasyon. Ang aking makeup na may pulang lipstick ay nagtago sa lahat ng aking masugat sa nakaraan, nagbigay daan sa aking kapangyarihan at ganap na dignidad. Naupo ako sa aking luxury grab car, nakatingin sa mga sasakyan sa magulong daan ng Maynila. Ang aking isip ay napakatahimik na parang lawa, walang kahit anong kaba o takot. Alam ko na sa bahay na iyon ay may 22 taon na pagod, gutom, at galit na naghihintay sa aking pagbabalik upang ibuhos ang kanilang galit. Ngunit hindi nila alam na ang taong bubukas ng pinto ngayong gabi ay hindi ang mabait na manugang na pwede nilang tapakan, kundi ang may-ari ng bahay na may dalang hatol ng kamatayan para sa kanilang kayabangan. Naglakad ako ng may determinasyon sa tahimik na koridor ng Tondo. Nakatayo sa harap ng mahogani na pinto, ipinasok ko ang aking password. Ang tunog ng electronic lock ay narinig, at ang pinto ay bumukas. Agad na sumalubong sa aking ilong ang isang mainit, mabigat, at mabahong hangin na naging sanhi upang mapakunot ang aking Ang aking 18 milyong pisong Tondo ngayon ay mukhang isang pampublikong basurahan. Ang sahig na gawa sa kahoy ay punong gaduming sapatos,
mga natapong tubig na madumi. Ang aking mamahaling leather sofa ay may magagupit at sira, at sa ibabaw nito ay nakalat ang mga mababahong damit na hindi pa nalalabhan. Sa ibabaw ng lamasang salamin at sa ilalim nito ay nakalat ang mga plastik na cup noodles, mga walang lamang bote, at mga basura. Ang 22 kamag-anak ng aking asawa ay nakahiga at nakaupo sa sala na tilam nga multo na walang lakas. Pawis na pawis sila, namumutla ang kanilang nga mukha, at may galit sa kanilang nga anyo pagkatapos ng 3 araw na walang aircon, walang internet, at walang masarap na pagkain. Nang marinig nila ang pagbukas ang pinto, ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang magulong sala ay biglang naging napakatahimik. Ang aking biyanan na nakaupo sa sahig ay mabilis na tumayo. Ang kanyang pulang damit ay kulubot na kulubot, may manggabasang pawis at may amoy asim. Nang makita niya akong dumating na napakaganda at kalmado, ang kanyang galit na itinago sa loob ng 3 araw ay parang nalagyan ng langis. Lumapit siya na parang isang galit na hayop, at itinuro ang kanyang magaspang na daliri sa aking muha. Sumigaw siya ng matinis at malakas na naging sanhi upang magising at umiyak ang mga bata. Walang hiyang manugang ka. Saang sulok ka nagpunta sa nakalipas na ilang araw at iniwan mo ang pamilya ng asawa mo na magutom at mamatay sa init dito? Alam mo ba na ipinahamak mo ang reputasyon ng anak ko sa harap ng aming kamag-anakan? Ngayon ay kailangan kong turuan ka ang leksyon para sa iyong mga magulang upang tingnan natin kung may lakas ka pa ang loob na magpakita sa bahay na ito. Si Ate Gina ay lumabas din mula sa tabingang pader upang sumama sa kanyang ina. Namaywang siya, tinaasan akong kulay, at tinitigan ako ng masama. Sinabi niya, Tim, paano mo nagawa ito? Dahil ba may pera ka ay may karapatan ka ng hamakin ang pamilyang asawa mo, linisin ang refrigerator at tumakas upang parusahan ang matatanda at bata? Binalaan niya ako na sa kanyang ugali na madamot, ang buong pamilya, ay hindi na ako kakausapin at pipilitin si Harold na makipag-annulment at palayasin ako sa daan. Sa gitnang galit ng pamilya, si Harold ay nakakuha rin ng kaunting lakas ng loob, lumapit siya, itinaas ang kanyang dibdib na parang pinuno, at tinitigan ako ng may banta. Sumigaw siya ng malakas, inuutusan kita na lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa aking ina, humingi ng tawad sa aming kamag-anakan, at linisin ang magulong basurang ito upang makabawi sa iyong kasalanan. Kung hindi mo gagawin, pipirmahan ko ang annulment papers ngayong gabi at palalayasin kita sa bahay na ito nang walang kahit isang gamit na pwedeng dalhin. Tumayo ako ng nakapamewang, at ang aking malamig na titik ay dumaan sa bawat isa sa kanila. Hindi ako natakot, at wala akong iniluha. Ang aking labi na may pulang lipstick ay gumuhit lamang ang isang ngiti ang labis na pagamak. Ang aking kalmado at mapaglarong ngiti ay lalong nagpagalit sa aking biyenan. Lumapit siya upang sampalin ako, ngunit mabilis akong umatras ng isang hakbang. Ang aking matalas na titik ay tumama sa kanyang mamata, na naging sanhi upang matigilan siya sa gitna. Nagsalita ako ng hindi masyadong malakas ngunit may malalim na tunok na pumawi sa bawat ingay sa paligid. Tapos na ba kayo sa inyong palabas? Kung tapos na, manahimik kayo at idilat ang inyong mga mata para tingnan ito ng maayos. Lumapit ako sa lamasang salamin, at ibinaba ang aking bag, dahan-dahan kong binuksan ang zipper, at inilabas ang isang makapal na folder ng mga ulat. Ang unang bagay na inilabas ko at inihagis ng malakas sa lamesa ay ang mga kulay na kopya ng titulo ng condominium, CCT. Ang tunong ng pagbagsak nito ay naging sanhi upang magulat ang sala. Itinuro ko ang aking daliri sa mga legal na papel na ito, at ang bawat salita ko ay tila mga bala na sumira sa ilusyon ng aking biyenan at ng asawa ko. Ipinahayag ko ng malakas. Tingnan ninyong mabuti ang pangalan na nakasulat sa unang pahina. Ang titulong ito ay may isang pangalan lamang ang aking pangalan. Ito ang ari-arian na binili ng aking mga magulang mula sa kanilang dugo at pawis bago ko pa nakilala ang walang silbi mong anak. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang 18 milyong pisong tsondo na ito ay aking primarital asset na 100% sa akin dua. Walang iniambag kahit isang piso ang anak mo rito, at wala siyang karapatan dito. Ako ang nag-isang may-ari ng bahay na ito. Natulala ang aking biyenan. Pikit dilat ang kanyang mga mata, mabilis niyang kinuha ang papel, at inilapit sa kanyang mga mata upang basahin ang bawat salita, ang pangalan ng may-ari, ang pinakmulan bilang regalo, ang petsang pagkakalob bago ang kasal lahat ay malinaw at hindi may tatangi. Ang kanyang pulang mukha ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang kayabangan na kanyang pinanghahawakan ay tuluyang nadurog. Si Ate Gina naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Kinuha niya ang papel mula sa kanyang ina, binasa ito ng paulit-ulit,
at umatras ng may takot habang nakatingin kay Harold. Ang buong kamag-anakan na handa sanang sumigaw sa akin ay biglang nanahimik. Nalaglag ang kanilang panga habang nakatingin sa akin at kay Harold. Ang mabulong-bulungan ay muling narinig. Nalaman na nila na ang bahay na ito na kanilang inakalang kay Harold ay pag-ari palang babaeng kanilang pinagbantaang palayasin. Hindi ko sila biniyan ng oras upang makabawi. Inilabas ko ang pangalawang seryengang nga papel ang aking bank statements na may habang daan-daang pahina na may mga pulang marka ngang highlighter. Inihagis ko ang saksing ito sa dibdib ni Harold na naging sanhi upang mabilis niya itong saluhin. Tinitigan ko ang kanyang mukha, at tinanggal ang maskara ng kanyang pagiging matagumpay na kanyang isinuwat sa loob ng 5 taon. Nagsalita ako ng malamig upang ipitpit siya sa pader. Ipinagmamalaki mo sa pamilya mo na ikaw ay mayaman, na ikaw ang bumibili ng lahat para sa akin, at ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Ngayon ay ipaliwanag mo kay Tito Renato at Tito Jun kung bakit sa loob ng 5 taon. Ang sweldo mo kada buwan ay hindi man lang umabot sa 35,000 piso. Hindi ka nagpadala kahit 1 piso sa akin para sa kuryente at tubig. Ang lahat ng gastusin sa bahay, ang monthly dues ng tsondo, ang pagkain ng pamilya mo sa tuwing dumarating sila ay binabayaran ko gamit ang aking credit card. Buksan mo ang bank statements na iyan at tingnan kung may pangalan mo ba na nagpadala ng pera para sa pamilyang ito, o puro transaksyon ng pagpapadala ng pera sa ina mo at paggamit sa motor at inuman mo. Nangingini si Harold. Ang kanyang dalawang kamay na humahawak sa mga papel ay tila humahawak sa isang mainit na uling. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga numerong 0 na nagpapakita ng kanyang kahabag-habag na pag-asa sa akin. Ang kanyang pawis ay pumatak sa kanyang mukha na nanginginig sa labis na kahihiyan. Hindi siya makapagsalita kahit isang salita dahil ang maebidensyang ito ay napakalinaw. Si Tito Renato at Tito Jun naman na nakatayo sa tabi ay namutla rin ang ngamuha. Tinitigan nila si Harold ng may labis na kabigwaan, galit, at pagamak dahil sa pagsisinungaling nito sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Ang paborito nilang pamangkin na kanilang ipinagmamalaki sa probinsya ay isa palang lalaking walang silbi na umaasa sa kanyang asawa at gumagamit ng perang ng asawa para makmalaki. Ang pagbagsat ng kanyang imahe ay naging sanhi upang walang kahit isang kamag-anak ang nangahas na magsalita. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang aking huling sandata ay para kay Ate Gina na walang hiya na nakatayo sa tabi ng pader. Inilabas ko ang huling papel ang ulat ng pinsala sa aking magamit na may kasamang larawan. Lumapit ako at inilagay ang papel sa lamesa sa harap ng kanyang mukha. Nagsalita ako ng may determinasyon at walang awa. Ate Gina, lagi mong sinasabi na ako ay madamot sa iyong mga anak. Tingnan mong mabuti ang numerong ito. Ang woolen carpet na nakakahalagang ng 70,000 piso ay siniran ng nga anak mo. Ang kristal na florera na nakakahalagang ng 10,000 piso ay nabasa ng nga anak mo. Ang sira sa sofa na kailangang ayusin ay nakakahalaga ng 70,000 piso. Ang kabuuang pinsala na ginawa ng pamilya mo at ng makamag-anak mo sa nakalipas na 5 taon ay umabot sa halos 450,000 piso. Tahimik kong binayaran ang lahat ng dumi na iniwan ninyo nang hindi kayo pinagbabayad kahit 1 piso. Kaya anong karapatan mo na tumayo rito sa aking sariling bahay para sumigaw at magbanta na palayasin ako? Si Ate Gina ay namutla ng husto. Walang kahit isang patak ng dugo sa kanyang muha. Nanginginig ang kanyang nga paa habang umaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Hindi siya makatingin sa aking mamata. Ang kanyang bibig na dati ay puno ng moralidad ngayon ay natakpan na ng maresibo ng pinsala. Ang aking biyenan naman ay tuluyan ng nanghina. Umiyak siya ng umiyak, hindi alam kung dahil sa awa sa kanyang anak o dahil sa matinding kahihiyan sa harap ng kanyang buong kamag-anakan. Ang kanyang kapangyarihan bilang biyenan ay tuluyan ko nang tinapakan sa ilalim ng aking high heels. Ang 22 tao na dati ay mayayabang at humihingi ng masasarap na pagkain ngayon ay nakayuko na parang mga pagong. Walang sinuman ang nangahas na magsalita para sa isa't isa. Umatras ako isang hagbang, tumadyo ng may taas nung dignidad. Ang aking titig ay dumansam basura sa sala at tuminto sa muka ni Harold. Wala akong oras at interes na makipag-usap pa sa mga taong ito. Nagsalita ako ng malamig upang magbigay ng huling utos. Tapos na ang inyong palabas. Simula sa sandaling ito, hindi ko na kayo pamilya, at hindi ko na asawa si Harold. Bibigyan ko kayo ng eksaktong 15 minuto upang ilakpit ang inyong makakamit, dalhin ang inyong makabasura, at lumabas sa aking bahay. Kung pagkatapos ng 15 minuto, ay may natitira pa rito, tatawag ako sa securityng BGC, at sa pulis upang ipahuli kayo sa kasalanang trespassing. Ang aking utos ay napakatilas na tila ba pumutol sa mainit na hangin. Walang sinuman ang nag-alinlangan sa aking determinasyon. Si Tito Renato at Tito Jun ay mabilis na hinila ang mga anak at apo upang mag-empake ng nagamit.
isinisiksik ang kanilang mga mababahong damit sa kanilang mga bag. Wala na silang pakialam sa kanilang reputasyon, ang nais lamang nila ay umalis agad sa lugar na ito ngang kahihiyan. Si Ate Gina naman ay mabilis na hinila ang kanyang dalawang anak palabas ng pinto habang nagrereklamo na idinamay sila ni Harold sa gulo. Ang aking biyenan ay nanginginig na tumayo, may luha sa kanyang mukha, bitbit ang kanyang bag habang naglalakat ng mabilis palabas. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang maingay at mayabang na grupo ay naglaho ng mabilis, nagunahan sa elevator na parang tumatakas mula sa sunog. Ang koridor ng Chondo ay biglang naging napakatahimik. Ang matunoong hakbang at reklamo ang pamilya ay unti-unting naglaho sa kawalan. Sa malawak na sala na puno ang basura, 2 tao na lamang ang natira. Tumayo ako ng may taas noong dignidad na parang isang reyna na nakabawi ng kanyang trono. Samantalang si Harold, ang aking asawa, ay nanginginig na nakatayo sa gitna ng mabasurang plastik ng instant noodles. Mukha siyang isang daga sa kanal na nalagyan ng liwanag ng araw. Nagpapakita ng lahat ng kanyang dumi at kahinaan na kanyang itinago sa loob ng 5 taon. Ang 18 milyong pisong Chondo na naging lugar ng kanyang pagyayabang ngayon ay naging libingan para sa kanyang pekeng dignidad. Walang ina na masasandalan, walang kamag-anak na pupuri sa kanya. Si Harold ay nag-iisa na nakaharap sa katapusan ng aming kasal na siya mismo ang sumira. Ang katahimikan ay bumalot sa mainit na espasyo. Tumingala si Harold ng dahan-dahan, may mapulang mata dahil sa puyat at takot. Ang kanyang labi ay nanginginig, hindi makapagsalita. Tinitigan niya ang aking itim na suit, at ang aking high heels na nakatapak sa mga papel ng ulat. Bigla, ang mapaangalaking dati ay nakmamalaki ay nanghina. Ang mapaa na naglakat ng mayabang sa harap ng kanyang pamilya ay hindi na kayang dalhin ang kanyang katawan. Naupo si Harold sa sahig, at ang kanyang 2 tuhod ay tumama sa kahoy na lumikhang tunog. Lumuhod siya sa harap ko, pinaksama ang kanyang makamay, at ang kanyang maluha ay nagsimulang pumatak sa kanyang namumutlang mukha. Umiyak siya ng malakas at humingi ng tawad. Maya, alam ko na ang aking kasalanan, talagang alam ko na. Humihingi ako ng libu-libong tawad sa iyo. Pwede mo akong saktan o sifayuhin, ngunit huwag mo akong palayasin, huwag kang makipag-anulman sa akin. Sa nakalipas na 5 taon, naging bulag ako sa aking kayabangan. Hinayaan ko ang aking pamilya na abusuhin ang iyong kabutihan. Nangangako ako na simula ngayon ay magbabago na ako, puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa aking pamilya sa probinsya. Kung pumunta man ang aking ina rito, palalayasin ko siya at hindi ko papapasukin sa bahay mo kahit isang hakbang. Hubarin ko ang aking polo at magsuot ng apron para magluto, mahugas ng plato, at maglinis ang bahay upang pagsilbihan ka sa buong buhay ko. Bigyan mo ako ang isang huling pagkakataon upang makabawi sa aking kasalanan. Narinig ang masalitang iyon mula sa lalaking kahapon lamang ay nagutos sa akin ng may kayabangan. Ang aking dibdib ay hindi man lang nakaramdam ng awa, sa halip, nakaramdam ako ng matinding pandiri. Nakaramdam ako ang pagduduwal sa aking lalamunan nang makita ko ang tunong ng lalaking tinawag kong asawa. Yumuko ako ng bahagya, at ang aking titik ay tila kutsilyo na sumaksak sa kanyang maitim na isip. Nagsalita ako ng malamig, at ang bawat salita ko ay tila yelo na sumira sa kanyang huling pangarap. Huwag ka nang magpanggap, Harold. Ang maluha mo ngayon ay hindi dahil sa pagsisisi sa pananakit sa akin. Umiyak ka dahil natatakot ka. Natatakot ka dahil bukas ay wala ka ng libreng gilingan ng pera na pwede mong abusuhin. Natatakot ka dahil mawawala ang iyong marangyang anyo at palalayasin ka sa daan upang maging isang lalaking walang pera. Ang iyong pagsisisi ay isang reaksyon lamang ng isang parasitiko kapag nalaman nitong iwan na siyang kanyang biktima. Kung ngayon ay wala sa akin ang titulo ang Chondo, kung ngayon ay hindi ko ipinakita ang bank statements na naglantat sa iyong kasinungalingan, luluhod ka ba rito para humingi ng tawad sa akin? O sasama ka sa ina mo at sa pamilya mo upang tapakan ang aking dignidad, palayasin ako sa aking sariling bahay, at nakawin ang ari-ariang ito? Walang may sagot si Harold. Ang aking matatalas na salita ay tumama sa kanyang maitim na puso. Yumuko siya, hindi makatingin sa aking mamata, habang ang kanyang makamay ay pilit na humahawak sa dulong aking pantalon ng may kawalan ng pag-asa. Malamig akong umatras ng isang hakbang, at tinanggal ang kanyang makamay. Nagsalita ako muli. Ang pinakapandidiri ko sa iyo ay hindi ang kawalan mo ang pera o ang kayabangan mo. Ang pinakapandidiri ko ay ang iyong pagiging taksil at hinalang lalaki na walang dignidad. Ilang minuto lang ang nakalipas. Sumisigaw pa ang ina mo na palayasin ako, at inutusan mo akong lumuhod sa kanya. Ngunit ngayon, nang malaman mong mawawala ang lahat sa iyo, handa kang magsalita ang masama tungkol sa iyong sariling ina, para lamang sa pera.
Ang isang lalaking handang magtaksil sa sarili niyang dugo para sa pera ay walang karapatang humingi ng tawad sa akin. Hindi ka lamang isang masamang asawa, kundi isang masamang anak, isang dumi sa lipunan. Ang aking hatol ay tumama sa kanya na parang isang malakas na martilyo. Tuluyan siyang nanghina, nakahiga sa sahig na puno ng basura habang umiyak ng malakas. Ngunit ang kanyang mga tunok ay hindi na makakapagbago ng anuman. Ang 5 taon ng aking pagtitiis, ang mga luhang aking nilunok sa lup, ang nagabing ang pagpapakapagod sa trabaho upang magbayad ng utang, ang lahat ng iyon ay nakpanday sa akin upang maging bakal na hindi pwedeng ibalik ko. Binuksan ko ang aking bag, at inalabas ang isang handang papel na kasunduan na may pirma ko na. Ito ang petisyon para sa deklarasyon ng kawalan ng bisa na kasalnality of marriage annulment. Inihagis ko ang papel sa sahig sa harap ng kanyang mukha, at sinabi, ito ang huling pagkakataon mo upang panatilihin ang kaunting dignidad ng isang lalaki. Pirmahan mo ang papel na ito, ilikpit mo ang iyong mga murang damit, at lumabas ka sa aking bahay agad. Ikinasal ka sa akin ng walang pera. At ngayon sa ating paghihiwalay, alis ka rin ng walang pera. Huwag kang magtangkang magdala ng kahit anong gamit sa bahay na ito, kahit isang pirasong toothpick, kung hindi mo pipirmahan. Bukas ay ipapasa ng aking abogado ang petisyon sa korte, kasama ang lahat ng ebidensya ng iyong pagsasamantala sa pera at pang-abusong emosyonal sa akin sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, hindi lamang bahay at asawa ang mawawala sa iyo, kundi sisiguraduhin ko na mawawalan ka rin ng trabaho at magiging katatawanan ka sa lahat ng iyong mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Ang iyong reputasyon ay tuluyang kong kibabaon sa impyerno. Nanginginig na kinuha ni Harold ang papel ng annulment. Ang kanyang mamata ay dumaan sa mamalilinaw at matatak na salita. Nalaman niya na hindi ako nagbibiro. Ang isang babaeng nangahas na lumaban sa gitna ng 22 kamag-anak ng asawa ay tiyak na gagawin ang lahat upang durugin ang sinumang haharang sa kanya. Kinuha niya ang balpen na aking inihagis, ipinikit ang kanyang mata, at ang kanyang ngaluha ay pumatak sa papel. Isinulat niya ang kanyang pirma, na opisyal na nagtapos sa nakakahiyang kwento ng aming kasal. Pagkatapos niyon, si Harold ay mukhang isang patay na katawan. Tumayo siya. Pumunta sa kwarto ng bisita upang kumuha ng ilang lumang damit na isiniksik sa isang lumang backpack. Wala nang mga branded na suwet na binili ko para sa kanya. Wala nang mamahaling orasan na kanyang ipinagmamalaki. Umalis siya na walang pera, bitbit ang matinding kahihiyan at isang madilim na hinaharap. Sa sandaling sumara ang pinto sa likod ni Harold, ang malaking pasakit na aking tiniyos sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho sa hangin. Tumayo akong mag-isa sa magulong sala ngunit nakaramdam ako ang ganap na kapayapaan at kagaan ng loob. Lumapit ako sa bintana, binuksan ang makapal na kurtina, at binuksan ang salamin upang papasukin ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila. Ang aking tsondo ay mangangailangan ng ilang araw para linisin. Ang nasirang gamit ay papalitan ng bago. Ang mabahong amoy ay tatanggalin. Ngunit ang pinakamahalaga, tuluyan ko nang naputol ang kanser ng aking buhay. Simula ngayon, walang sinuman ang may karapatang mag-utos sa akin. Walang sinuman ang may karapatang gumamit ng moralidad upang tapakan ang aking dignidad. Nailigtas ko ang aking buhay. Naprotektahan ang ari-arian ng aking makamakulang. At nabawi ko ang aking karangalan upang maglakat ng may taas noong dignidad. Ang langit sa labas ay malawak at puno ng bituin. Ang hangin ay umihip sa aking buhok, nagdala ng amoy ng matamis na kalayaan. Nagbuhos ako ng isang baso ng mamahaling red wine, isang alak na ang mga taong iyon ay hindi kailanman nakatikim. Hawak ang baso. Dahan-dahan ko itong inikot upang ang pulang likido ay kumislap sa ilalim ng liwanag. Itinaas ko ang baso, ngumiti upang batiin ang aking sariling tagumpay. Ang sakripisyong babae ay may halaga lamang kapag ibinigay sa taong marunong magpasalamat. Para sa mga taong matakaw, at walang utang na loob, ang katahimikan, matalas na ganti, at pagpapalaya sa kanila ang tanging wika na kanilang naunawaan. Ang bahay na ito at ang buhay na ito ay sa akin na ngayon isang malayang kaharian na walang pwesto para sa mga parasitiko. Mga mambabasa at kaibigan, ang ating kwento ngayong araw ay nagtatapos na rito. Sa pamamagitan ng kwentong ito, maari tayong makakuha ng mahahalagang leksyon tungkol sa halagang babae sa kasal. Ang babae, kahit gaano pa kamahal ang pamilya, ay hindi dapat mawalan ng sariling kontrol sa pera at sa kanyang ari-arian. Ang sakripisyo at pagtitiis ay may kahulugan lamang kapag ibinigay sa taong marunong magpasalamat. Huwag kailanman hayaang ang iyong kabutihan ay maging obligasyon para sa iba upang magamit at tapakan ka. Kung ang isang relasyon ay patuloy na nagpapahirap sa iyo, ang pagtayo upang umalis ay hindi kasakiman, kundi ang pagliligtas sa iyong sariling buhay.
Huwag hayaang ang mga makalumang paniniwala ang magpahirap sa iyo sa mga bagay na hindi mo karapat-dapat maranasan.